Kailan pa naging kayo ng tito ko, Tina? Tanong ni Jose Miguel sa kanya, kasabay ng pagigpit ng hawak niya sa braso ng dalaga. Hindi ba't nung huli tayo nagkita? Kailangan mo ng pera para sa nanay mo. Anong nangyari, Christina? Bakit tito ko pa, Tina? Hindi pa ba sapat yung perang binigay ko para sa operasyon ng nanay mo? Gusto mo pa talagang gumawa ng sarili mong hukay? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Hindi kita kilala, baka nagkakamali ka lang. Huwag mo nga akong ginagago, Christina. Alam ko lahat ng sinasabi ko. Anong kailangan mo ngayon? Gusto mo ng pera? Bibigyan kita ng pera. Huwag mo lang pakasalan ng gagong yan. Christina! Tawag na Alejandro bago niya kinuha ang braso ng dalaga at agad itong hinila patungo sa likod niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, ang buhay raw ng isang tao ay pwede nating mailan tulad sa isang sugal na kung hindi mo kayang tumanggap ng pagkakamali at pagkatalo, hindi mo matututunan ang mga leksyong hatid nito. Sa buhay, minsan ay may nagwawagi at natatalo. May mga pumapalpak sa unang pagkakataon. Pero nakakabawi din naman sa mga susunod na pagsubok. Ang pagkabigo sa pagsusugal na ito ay pati rin ang makulay nating mundo. Walang taong nananatiling nasa taas at wala rin namang nananatili sa ibaba. Tulad ng sugal, minsan ay wala rin katiyakan ng pagkapanalo natin sa buhay. Tulad ng sugal, wala tayong katiyakan sa kung ano man ang magiging resulta ng mga bagay na isinugal mo. Paano kung dumating sa puntong dinipit ka na mismo ng tadhana? Susugal ka pa rin ba kahit na alam mong talo ka na? O magpapatuloy ka pa rin na tatanggapin mo na lang din ang kung ano mang magiging resulta ng isinugal mo? Pasensya ka na talaga, Tina. Pero wala talaga ako maipapautang sa'yo ngayon eh. Sagot ng kaibigan niyang si Ana nang sandaling balingan siya ng tingin nito. Wala namang iba nagawa si Tina kung hindi ang malungkot na lang na napangiti sa sarili bago siya yumuko sa kinauupuan niya. Napansin naman ni Ana bigla ang pagbabago ng itsura ni Tina. Kaya naman maging siya ay walang iba nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang sa sarili. Matagal niya ng kaibigan si Tina noon pa man. Success siya sa kung paanong nagkakandara pa ang mga kaibigan nilang lalaki o hindi naman kaya ang mga kaklase nila noon para lang makuha ang atensyon ng kaibigan niya. Para ba ang lahat ng mga ito ay gustong pumila sa mahabang listahan ng mga manliligaw ni Tina noon? Hindi rin naman maiwasan ni Ana na makaramdam ng inggit dahil aminin niya man o sa hindi ay talaga nga namang maganda si Tina. Hindi na rin naman siya magtataka pa kung sakali mang aminin sa kanya ng kaibigan na ngayon ay may naging stalker na rin siya noon. Hanggang ngayon. Nagbago lang ang itsura ni Tina ngayon. Marahil siguro sa labis na pagkabilisa at pagmumroblema sa nanay niyang hanggang ngayon ay nakakonfine pa rin sa ospital. Ngunit kahit na bakas na rin ang pagod at paghihirap sa mukha ni Tina ngayon, hindi niyo pa rin maipagkakailang lumilitaw pa rin ang natural nitong ganda kahit na hindi pa ito mag-ayos ng sarili niya. Nawala lang ang iniisip ni Ana nang muli niyang marinig ang malalim na pagbuntong hininga ni Tina sa gilid niya na nakakuha pa sa atensyon niya. Pasensya na kung pati ikaw, nagagawa kong hiraman ng ganito. Sadyang gipit na rin kasi ako ngayon Ana. Palubo na rin kasi ng palubo ang bills namin sa hospital. Lalo na magpahanggang ngayon nakakonfine pa rin siya sa ospital. Hindi ko na rin alam kung saan na nga ba ako kukuha ng perang pambayad sa bills at mga gamot niya. Hindi na rin kumakasya yung sweldo ko sa trabaho ko. Kulang pa lahat ng yan sa mga gamot na iniinom niya. Mahaba niyang saad na marahang tinanguan na lang ni Ana. Hindi ko rin naman alam kung saan ako hihingi ng tulong ngayon. Wala na akong naiisip na mahihinga ng tulong bukod sa'yo. Pero pasensya ka na talaga kung wala akong maitutulong sa'yo ngayon, Tina ha. Tulad mo, gipit din kami ngayon ng pamilya ko. Sagot ni Ana sa kanya na ikinangiti niya na lang. Umayos ito sa pagkakaupo at muling bumaling kay Tina. Hindi na rin naman nagtaka pa si Tina nang sandaling hawakan nito ang kamay niya. Hayaan mo, kapag okay yung trabaho ang sinasabi sa akin ni Emily, ipapasok kita ron, okay?
Para kahit na papaano ay makapag-ipon ka rin ng para sa operasyon ng nanay mo. Dagdag pa nitong pangako sa kanya na hindi niya naman kinibo. Bagsak ang mga balikat ni Tina nang muli siyang bumalik sa hospital kung saan nakakonfine ang kanyang nanay. May isang buwan na rin sila sa lugar na yon, kaya naman hindi rin maitatanggi ni Tina na nasasanay na rin siya sa hospital na yon. Nasa isang private room ngayon ang nanay niya, kaya naman medyo malaki talaga ang gastusin nila. Gusto mo yun mang ipalipat sa regular ward ang nanay niya hindi niya rin naman magawa dahil mismo ang doktor na rin ito nagsabi sa kanya na medyo masela ng kalagayan ng nanay niya ngayon. Kaya naman may posibilidad na mas lalo lang lumala ang kalagayan niya kung ipapalipat niya pa ito ng kwarto. Medyo mahirap ang sitwasyon nila ngayon. Pero may magagawa ba siya para maibsan ang mga problemang unti-unting lumalapit sa kanya ngayon? Nagdala ako ng mga oranges para sa'yo, Nay. Gusto niyo po ba? Tanong niya na makita niyang magising ito mula sa pagkakatulog ng umaga rin yun. Ang sabi ng doktor, makakatulong daw sa iyong pagkain ng maasim na prutas, kaya bumili ako. Bumili rin ako ng mansanas para makasakaling gusto mo. Pasensya ka na sa akin, anak, ha? Sagot nito sa kanya dahilan upang marahan siyang bumaling ng tingin dito. Naabutan niya itong malungkot na nakatitig sa kanya, kaya naman walang iba nagawa si Tina kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa sarili niya. Pasensya ka na kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Kung hindi dahil sa kapabayaan ko, wala sana ako rito ngayon. Hindi sana ako nagpapabigat sa'yo ngayon, Christina. Nay, napag-usapan na natin to, di ba? Tanong ni Tina sa kanya bago siya lumapit sa gilid ng kama nito at naupo roon upang hawakan ang namamayat na nitong mga kamay. Kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Alam mo yan, Nay. Wala namang may gusto na magkasakit ka, kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo. At huwag na huwag ka ring magigilty sa mga ginagawa ko. Dahil responsibilidad kita, okay? Responsibilidad kong alagaan ka, Nay. Pero hindi naman sa ganitong paraan, anak. Anito sa mahinang tinig na ikinabuntong hininga niya na lang. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka maghihirap ng ganito. Lahat ng sweldo mo sa trabaho, napupunta sa gastusin dito sa hospital at sa maintenance ko. Wala ka nang naiipon ng dahil sa akin, kaya please, Nay, huwag nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na to ngayon, okay? Pakiusap niya na ikinatikaw ng bibig nito. Kahit na anong mangyari, gagawin kong lahat na makakaya kong gawin para sa'yo. Wala akong pakialam kung maubos man ang ipon ko o maganda utang-utang ako sa mga kakilala at kaibigan ko. Ang importante para sa akin ngayon ay ang gumaling ka, okay? Ikaw na lang ang meron ako, Nay. Kaya kahit na mahirap para sa'yo, please, lumaban ka. Makasarili na ako makasarili, pero gusto kong lumaban ka kahit na anong mangyari. Okay? Aniya pa. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa ang nanay niya kung hindi ang tumangunas lang sa kanya dahilan upang pabuntong hininga niya itong yakapin ng mahigpit. May luhang lumanda sa gilid ng mga mata ng nanay niya nang sandaling naramdaman niya ang mahigpit na yakap ng anak niya sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba nakakaramdam siya ng guilt para dito. Alam niyang hindi na rin naman magtatagal ang buhay niya sa mundong to kahit na gustuhin niya pa mang lumaban para sa anak niya. Habang lumilipas ang oras at ang araw, mas lalo lang ding nangihina ang katawan niya, kaya naman natitiyak niyang hindi niya pa rin magagawang tuparin ang pangako niya sa anak niya kahit na gustuhin niya pa man itong tuparin. Gusto niyang lumaban, pero paano kung ang mismong katawan niya na rin ang pumapalya ngayon? Ayaw niya rin namang iwanan ng anak niya dahil natatakot siya para rito. Alam niya kasi na sa oras na mawala siya sa mundong to, alam niyang ang anak niya ang magiging kabayaran sa lahat ng pagkakautang niya sa isang lalaking pinagkakautangan niya magmula pa noong una. Bahagyang nanginig ang mga kamay niya sa pag-iisip tungkol sa bagay na yon. Hindi niya na rin napigilan ang sarili niyang kamay na manghina sa naisip, kaya naman hindi niya na nagawa pang tapusin ang pagsusulat sa huli niyang liham para sa anak. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na. Paulit-ulit niyang sabit bago niya tinabi ang notebook sa gilid niya upang humagulhol mula sa pagkakahiga niya sa kamang yon. Sa kabilang banda, wala namang nagawa si Tina kung hindi ang namamanghang bumaling ng tingin sa kabuuan ng restaurant bago siya lumingon sa babaeng nagpapaliwanag sa kanya ng lahat para sa araw na yon. Huminto sila sa mismong gitna dahilan upang lumingon sa kanya ang dalaga.
Nabanggit din sa akin ni Anang tungkol sa hospital bills na kailangan mong bayaran sa hospital. Since pareho nating kaibigan si Ana, at since may tiwala naman ako sa kanya sa mga taong pinapasok niya rito, hindi na ako nagdalawang isipan na tanggapin ka rito, Tina. Nito bagong umiti pa sa kanya na pilit niya namang ginantihan. Sa ngayon ay nasa training period ka muna at may ilang magte-train sa'yo mamaya. Make sure lang na kahit na anong mangyari, gagawin mong lahat ng makakaya mo para lang magampanan mo ang responsibilidad mo sa trabaho na to. Bawal lang tama dito. Sa oras na mabakante ka sa trabaho mo, pwede ka magpahinga. Pero wag naman yung ganong katagal. Pwede mong tulungan ang iba mong kasama. Regarding naman sa tip, kayo ng mga servers tulad mo mag-uusap-usap tungkol sa bagay na yon. Sa ngayon ay yan lang din ang ipapaliwanag ko sa'yo. Hintayin mo na lang si Abigail na dumating at siya nang bahala sa'yo. Ngumiti ito sa kanya na ginantihan niya rin, hindi kalaunan. Galingan mo sa trabaho mo, Tina. Alang-alang sa nanay mo. Magsipag ka. Dagdag pa nito na tinanguan niya. Noong una ay medyo nahirapan pa si Tina sa schedule niya sa trabaho. Maliban kasi sa pagiging food server na pinasok niya sa restaurant ng kaibigan ni Ana, nagtatrabaho rin siya bilang isang office worker sa isang kumpanyang hindi naman ganong kalaki. Ngunit hindi rin naman ganoong kaliit tulad ng inaakala niya noong una. Medyo maliit ang sahod niya roon kaya naman para mabilis na makaipon at makadikom ng pera para sa operasyon ng nanay niya, mas ninais niya na lang na maghanap ng trabaho pwede niyang pagtuunan ng oras lalo na sa tuwing nasa shifting schedule siya. Ito lang din ang natitirang paraan na naiisip ni Tina para mabilis na makaipon ng para sa nanay niya kaya naman kahit na alam niyang mahihirapan siya, wala siyang ibang naisip na gawin kung hindi ang tanggapin ito. Bago ka rito? Tanong na isang lalaki na nakaupo sa mesang dinalhan niya ng pagkain. Ngayon lang kita nakita rito bago ka ba? Opo sir. May 2 araw pa lang po ako sa trabaho. Sagot niya sa binata na nakangiti naman itong tinanguan. Ganun ba? Sagot nito sa kanya na nakangiti niyang tinanguan. May ginagawa ka pa ba? Pwede mo ba akong samahan dito kahit na ngayon lang? Tanong nito. Walang ibang nagawa si Tina kung hindi ang tumango na lang kahit na nag-aalangan na rin siya sa pakikipag-usap nito sa kanya. Mabait namang tao si Emmanuel kaya naman mabilis din nawala ang pagkailang niya sa binata noong una. Hindi kalaunan ay tuluyan na rin silang naging magkaibigan na sa paglipas sa mga araw at linggo niyang pagtatrabaho sa lugar na yon. Si Emmanuel ang madalas niyang napaglalabasan ng sama ng loob at ang problema tungkol sa nanay niya. Kaya naman may ideya na rin si Emmanuel sa lahat ng mga pinagdaraanan niya. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang malaman niya umala sa dalaga ang tungkol sa tunay na dahilan ni Tina kung bakit nga ba siya nagdesisyong dalawahin ang trabaho kung tutuusin ay hindi niya naman dapat na pinagsasabay. Nabanggit mo sa akin noon na kailangan mo ng pera para sa operasyon ng nanay mo, hindi ba? Muling sambit ni Emmanuel dahilan upang lumingon sa kanya si Tina. Naroroon sila ngayon sa isang maliit na cafe upang pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon. Ngayon ang off ni Tina sa trabaho kaya naman iyan na lang din ang napili nilang araw para pag-usapan ng tungkol sa kinakaharap na problema ngayon ni Tina. Pagkatapos niya kasing malaman sa doktor na kailangan ng isa ilalim ng nanay niya sa agarang operasyon, hindi na siya nagdalawang isip pa na makipagkita kay Emmanuel, lalo na nang sinabi nito sa kanya na may naisip itong paraan sa kung paano niya nga bang matutulungan ang dalaga. Hindi niya alam kung papayag nga bang dalaga sa sasabihin niya. Kung sa bagay, wala rin namang mawawala sa kanya kung sakali mang tanggihan siya nito. Wala naman siyang ibang hangad kung hindi ang makatulong sa dalaga at nang sa ganon ay mabigyan na rin ang kaibigan niya ng isang regalong na titiyak niyang kailanman ay hindi nito makakalimutan. Oo. Sagot niya sa binata na matamis naman itong kinangiti. Bakit mo naman natanong ulit ang tungkol sa bagay na yan? Actually, nito bago matamis ang umiti sa kanya at sumandal sa kinauupuan niya na ikinapula naman ang mukha ni Tina. May i-offer sana akong trabaho sa'yo. Anong trabaho naman? Sa halip na sumagot ay walang iba nagawa si Emmanuel kung hindi ang matamis ng umiti sa kanya. Nang mga sandaling yon ay tuluyan na nga ipinaliwanag ni Emmanuel sa kanya ang tungkol sa trabahong inaalok niya kay Tina. Noong una'y bahagya pang nagitla at namutla ang mukha ni Tina nang marinig niyang tungkol sa bagay na yon, ngunit hindi rin nagtagal ay tuluyan na ring rumihistro sa kanya ang nais na iparating ni Emmanuel sa kanya. Not to offend you, Tina, ha? Gusto ko lang na makatulong talaga sa'yo. Pero don't worry dahil sagot kita. Ako ang sasagot sa hospital bills ng nanay mo kung papayag ka.
Anito bago sumandal sa kinauupuan niya at muling napangusot nag-iwas ang tingin sa dalaga na ngayon ay abala na sa pag-inom ng tubig. Sadyang gusto ko lang talagang mapasaya ang kaibigan ko bago pa ako tumulak sa ibang bansa. Alam mo na, medyo nagtampo kaya eto. Bumaling muli siya ng tingin sa dalaga bago muling ngumiti na hindi naman ito ginantihan. Huwag kang mag-alala dahil mabait naman ang kaibigan ko. Alam ko rin na hindi ka naman niya itatratong iba tulad ng mga narinig mo sa balita. At isa pa, pag-iisipan ko pa. Aniya sa mahinang boses bago yumuko na ikinatango naman ang lalaking kaharap niya. Hindi ko alam kung tatanggapin ko bang sinasabi mo pero susubukan ko pa rin. Huwag mo sanang isipin na pinipilit kita ha. Pagkaklaro ni Emmanuel na hindi niya nakinibo pa. Base sa reaksyon ng dalaga ay aniwang nagdadalawang isip pa ito sa kondisyong gusto niya. Wala namang iba nagawa si Emmanuel kung hindi ang tumango na lang sa kinauupuan niya at mumiti sa dalaga. Hindi na rin naman siya nagdesisyon pang ituloy ang kwento tungkol sa kaibigan niya dahil halata naman sa itsura ni Tina ngayon na aniwang nagdadalawang isip pa ito sa sinabi niya. If I offended you, I'm sorry. Hindi ko naman talaga gusto na. Okay lang. Natatawang tanong ni Tina bago siya tumayo sa upuan niya at yumuko na lang kay Emmanuel upang nagpaalam. Tatawagan na lang kita kung sakali mong magbago pang isip ko. Mauna na ako. Baka hinihintay na rin ako ng nanay ko. Dagdag pa niya bago siya nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Tulad na nakagawian ay mabilis siyang hinampas sa balikat ni Ana nang ibahagi niya rito ang tungkol sa kondisyong gusto ni Emmanuel na gawin niya. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng kaibigan niya. Base kasi sa mukha nito, para bang sobrang laki ng pagkakataong pinakawalan niya nang tumanggi siya sa kondisyon ni Emmanuel. Ano bang problema mo? Anong problema ko, Tina? Nagbibiro ka ba? Natatawa nitong singhal na inismiran niya na lang bago niya marahang hinaplos ang braso niyang hinampas ang kaibigan. Pera na yun, oh. Ayaw mo pang tanggapin? Binibigyan ka na nga niya ng options, tinanggihan mo pa? Ana, hindi ako bayarang babae. May dignidad din naman akong inaalagaan, ano? Kung nasa gitna ka na ng kagipitan, tingin mo ba importante pa rin yung dignidad na sinasabi mo? Singhal ni Ana na bahagya niya ikinayoko mula sa pagkakaupo niya. Hindi naman sa tinutulak kita na ibenta mo yung sarili mo, ha? Ang akin lang naman, mismong oportunidad na yung lumalapit sa'yo. Alam mo ba kung magkano ang total ng hospital bill ninyo? Lalo na't may halos 2 buwan na rin nakakonfine yung nanay mo. Pwedeng umabot sa 200,000 babayaran nyo. Lalo na't private room pa yung kinuha nyo, Tina. Tingin mo babayaran mo yan gamit yung dignidad na sinasabi mo? Walang iba nagawa si Tina kung hindi magbaba ng tingin bago siya nag-iwas ang tingin kay Ana. Napansin naman iyon ng kaibigan niya kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga bago siya umupo sa gilid ni Tina. Pero desisyon mo pa rin na masusunod, Tina. Kung talagang desidido ka na sa desisyon mo, wala na rin naman ako magagawa pa. Kung importante sa'yo ang dangal mo, fine. Kung kaya mong triplehin pang trabaho mo, go lang. Basta kahit na anong mangyari, nandito lang ako sa likod mo. Sambit nito. Mabigat naman ang loob ni Tina nang dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung bakit tila ba nagdadalawang isip siya sa magiging desisyon niya. May punto naman ang kaibigan niya. Nasa harap niya ng oportunidad. Kung tatanggapin niya iyon, wala na siyang kailangang intindihan pa sa hospital bills ng nanay niya. Ang sa kanya lang, kakayanin niya bang ibenta ang sarili niya para lang sa nanay niya? Isang gabi lang naman, hindi ba? Isang gabi lang hinihingi sa kanya. Isang gabi lang siyang maghihirap. Pagkatapos nun ay wala na. Wala na siyang magiging problema sa perang kailangan niyang bayaran. Ang tanging tanong niya na lang sa sarili ay kung kakayanin niya nga ba talagang ibigay ang sarili niya sa lalaking hindi niya namang kilala. Agad na dumula sa kamay ni Tina ang platong hawak niya nang sandaling matanggap niya ang tawag mula sa hospital. Walang iba nagawa ang mga kasama niya sa trabaho kung hindi ang mapabaling ng tingin sa kanya. Mula sa malayo ay natanaw niya si Emily na ngayon ay kunot noong nakatitig at papalapit ngayon sa direksyon niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ngayon. Matatakot pa siya dahil alam niyang matatanggal siya sa trabaho niya sa oras na makalapit si Emily sa direksyon niya.
o mag-aalala dahil sa balita ng doktor sa kanya tungkol sa nanay niya. Tina, ano bang problema mo at bakit mo nabasag yan? Singal ni Emily bago niya hinarap ang dalaga na ikinababalang ng tingin nito. Ano bang problema mo? Sa halip na sumagot ay agad na nanginig ang labi ni Tina nang dahil sa labis sa pagkahabag sa sarili. Gumuhit din ng luha sa mga mata niya kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandaling mauwi ang tahimik na pagpipigil niya ng luha kanina sa isang hagulhol na ikinagulat ng kasama niya sa trabaho. Maging si Emily at si Abigail na nakatitig sa kanya ay nagulat sa biglaan niyang pag-iyak sa harapan nilang lahat. I'm sorry. Paulit-ulit yung sambit bago siya mabagal na napaupo sa sahig. Bahagyang nagkatinginan si Abigail at si Emily bago sila nagdesisyong yumuko kay Tina upang patahanin ito sa pag-iyak. Nang dahil sa pag-iyak ni Tina, lahat halos sa mga empleyado at kumakain sa restaurant na yon ay napabaling ng tingin sa direksyon nila. Wala namang ibang nagawa ang mga staff na naroon kung hindi magpaliwanag sa mga customer na naroon, habang si Emily naman at si Abigail ay umalalay kay Tina upang dalhin ito sa kitchen at doon questionin. Anong problema, Tina? Tanong ni Abigail sa kanya bago niya hinarap ang dalaga na ngayon ay animong nawalan ng lakas na makarating sa kanyang balita ng doktor kanina. Tina, sabihin mo kung may problema ka at nang matulungan ka namin, Tina. Saad naman ni Emily na ito naman ang humarap sa kanya. Ano problema mo? May ilang araw ka nang wala sa sarili ah. Ngayon lang din kita nakitang ganyan simula nung pumasok ka rito. Umiling si Tina sa kanila kaya naman walang ibang nagawa si Emily kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa harapan niya. Sabihin mo nga sa akin, Tina. May kinalaman ba ito sa nanay mo? Tanong niya nang maalala niyang sinabi sa kanya ni Ana noong una pa lang. Anong meron sa nanay niya? O syosang tanong naman ni Abigail kay Emily na hindi naman ito binalingan ng tingin. Lumalala sakit ng nanay ko, ma'am. Mahinang sagot ni Tina na kahit paulit-ulit na humikbi sa harapan nila ay pilit pa rin nagpapatuloy sa pagsagot sa katanungan niya. Kailangan niya raw pong maoperahan sa lalong madaling panahon. Umiling siya bago niya nangihinang pinunasan ng luha sa gilid ng mga mata niya. Dahilan upang magpalitan ng tingin ng dalawang babaeng kasama niya ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa operasyon niya. 2 buwan na rin kami nakatenga sa hospital na yon pero para bang hindi man lang siya gumagaling. Baon na rin ako sa utang. Nahiraman ko na rin lahat ng mga kaibigan at katrabaho ko sa opisina pero para bang kulang pa rin ang lahat ng nahiram ko sa kanila sa pambayad sa ospital. Hindi ko nga alam kung saan ako hahanap ng mahihiraman lalo na ngayong kailangan niya ulit sumailalim sa operasyon. Siya na lang ang meron ako, ma'am. Aniya bago siya umikbi at nagpatuloy sa pag-iyak sa harapan nila. Gustuhin man nilang tulungan ng dalaga ay wala rin naman sila magagawa. Alam kasi nila na pera ang kailangan ni Tina ng mga panahong yon. Maging sila ay hindi rin naman magawang pahiramin ng pera ang dalaga dahil maging sila ay gipit na rin. Wala silang ibang magawa ngayon kung hindi ang i-comfort ang kaibigan nila kahit na kung tutuusin ay alam nila sa sarili nilang hindi yon makakatulong para sa dalaga lalo na ngayon. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin sa'yo yung offer ng guest na nakausap mo sa restaurant na yun? Tanong ni Ana sa kanya habang pinagmamasdan niya ngayon si Tina na animong nawala na sa sarili sa lahat ng problemang gumugulo sa isip niya ngayon. Isang gabi lang naman, Tina. Huwag ka mag-alala na kesyo baka hindi ka natanggapin ng mapapangasawa mo nang dahil lang sa naibigay mo na sa ibang lalaking virginity mo. O kung pandirihan ka ba niya kasi nawala na sa'yo yun. Girl, lahat ng tao sa mundo nawawala ng ganyan bago pa man maikasal sa mga nobyo at nobya nila. Wala nang Maria Clara ngayon, ano? Sa ibang bansa nga kapag nasa iyo pa yung bagay na yan, pagtatawanan ka pa talaga nila. Ako nga nung may naka one night stand nga ako, halos pagtawanan ako. Alam mo kung bakit? Dahil virgin pa ako noon. Nakaka-insulto nga eh. Bubulong-bulong niyang sambit bago siya sumeryoso sa nais niyang iparating sa kaibigan. Isipin mo na lang na kailangan mo isakripisyo ang sarili mo para sa ikagagaling ng nanay mo. Yang virginity na yan, Tina, yan lang mawawala sa'yo. Tingin mo ba kapag nawala sa'yo ang nanay mo, magagawa ba siyang iligtas niyang virginity mo?
Alam mo, maswerte ka pa nga dahil may nag-o-offer sa'yo ng ganon. Kalaking pera, kapalit niyan. Isipin mo na lang na binibigyan ka na ng oportunidad. Kaya grab mo na, girl. Malay mo, balang araw mapasalamatan mo pa yung lalaking yun dahil binili ka niya. Hindi ba? Hindi na kumibo si Tina. Kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinauupuan niya. Isipin mo rin ang sarili mo, Tina. Kung hindi ka gumawa ng paraan at makapagdesisyon ngayon, tingin mo ba hindi ka magsisisi bandang huli? Dagdag pa nito na ikinabuntong hininga niya na lang. Isang gabi lang, pagkatapos na rin wala na. Isang gabi lang, makakapagpabayad ka na sa lahat ng gastusin niyo sa ospital. Dagdag pa niya. Hindi naman alam ni Tina kung ano nga bang nagtulak sa kanya na magdesisyon kaagad para sa ikagaganda ng pakiramdam ng nanay niya. Muli lumandas ang luha sa gilid ng mga mata niya nang makita niya ang oxygen na nakakabit sa nanay niya ngayon. Kahit na nangihinay, ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya para lang hawakan na ang nanlalatang kamay ng nanay niya ngayon ay hindi pa rin nagigising. Pasensya ka, nanay, kung kailangan mo pang pagdaanan ng lahat ng to. Saad ni Tina bago siya yumuko sa gilid ng kama ng nanay niya. Nang sandaling kumalma mula sa pag-iyak ay tsaka lang niya dinampot ang cellphone niya sa bulsa ng pantalong suot niya bago niya tinawagan ang numerong iniwan ni Emmanuel sa kanya. Hello? Boses ng isang lalaking hindi pamilyar sa pandinig niya. Walang ibang nagawa si Tina kung hindi ang mapapikit na lang sa kinauupuan niya bago siya naglakas ng loob na sagutin ang tawag ng kung sino mang sumagot sa telepono ni Emmanuel. Gagawin ko na yung sinasabi mo. Aniya sa nanginginig na tono. Hindi naman kumibo ang lalaki nasa kabilang linya. Kaya naman walang iba nagawa si Tina kung hindi ang putulin ng tawag bago siya muling yumuko sa gilid ng kama ng nanay niya. Hindi kalaunan ay nakatanggap siya ng text message mula kay Emmanuel. Nakasaad sa mensahe nito ang address ng hotel kung saan siya dediretso mamaya, kaya naman hindi niya na nito sinagot pa. Yes, ma'am? Bati ng babae nasa front desk nang siya ay nasa linya. Check-in po ba, ma'am? May kasama ako. Hingin ko lang sana yung room number ng kwarto ni Jose Miguel Severino. Yes, ma'am. Kayo po pala yon. Naibili niya na po sa akin kanina. Sagot sa kanya bago niya ibinigay kay Tina ang room number kung saan niya matatagpuan ang lalaki. Kanina niya po kayong hinihintay. Dagdag pa nito bago banayad ng umiti sa kanya. Tinanggap naman ni Tina ang susing inabot nito bago siya nagdesisyong umakyat na nga. Ginamit niya ang elevator sa gilid at nagpababa na lang sa floor kung nasa niya matatagpuan ang Jose Miguel na tinutukoy ni Emmanuel kanina. Kung hindi niya lang talaga kailangan ng pera para sa operasyon ng nanay niya, hindi niya talaga magagawa ito sa sarili niya. Maayos siyang pinalaki ng mga magulang niya at natitiyak niya rin madidismaya ang mga magulang niya, lalong-lalo na ang atatay niya, kung sakali mang malaman ng mga ito na binenta niya ang sarili para lang makabayad ng utang sa ospital. Sir? Tawag niya sa labas ang pintuan nito. Isang katok lang nagawa niya sa pintuan ng sandaling mapaatras siya, lalo na nang bumukas ito at tumambad sa kanyang isang makisig na lalaking pamilyar sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero agad siyang natigilan ng sandaling magkrus ang mata nilang dalawa ng lalaking yon. Para bang pamilyar sa alaala niya ang mukha ng lalaking yon. Hindi niya lang talaga maalala kung saan niya nga ba ito nakita. Pero natitiyak niyang hindi basta-basta ang lalaki ngayon ay seryosong nakatayo sa harapan niya at nakatitig sa kanya. Christina Alerjano? Tanong nito nagdadalawang isip niya pang tinanguan. Come in. Saad nito. Pagpasok niya pa lang sa loob ay agad na siyang hinawakan sa braso ng lalaking yon upang dalhin sa pinakaloob. Medyo maganda ang lugar na yon. Hindi niya na rin nagawa pang pagmasa ng kabuuan ng lugar ng sandaling marahan siyang hilahin ni Jose Miguel patungo sa kwarto na hindi niya ikinagulat pa. Sandali lang. Hindi ako nagbibigay ng adjustment sa mga babaeng kinakama ko, miss. Saad ng lalaki ng sandaling pwersahan niya itong paupuin sa kama at agad na tumalikod upang hubarin ang relos na suot niya. I had a very bad day, Miss Christina. Sa'yo ko na lang siguro ilalabas lahat ng hinanakit ko sa uncle ko. Pero, mahinang sabit ni Tina dahil ano pang kulot noong bumaling ng tingin sa kanya si Jose Miguel. Wala man lang bang introduce yourself man lang? Inosente niyang tanong.
Nang dahil sa narinig ay mabilis na nawala ang pagkakunot sa noo ni Jose Miguel. Ang asim sa mukha at galit niya kanina ay unti-unting nawala nang dahil sa tanong ni Tina sa kanya. Ni hindi niya na rin napigilan pang sarili niyang matawa, kaya naman walang iba nagawa si Tina kung hindi ang manatili roon sa kama habang kunot noong nakatitig sa kanya. Wala tayo sa klase, Miss Christina. At hindi rin ako interesado sa pagkakakilanlan mo. Nandito ka para paligayahin ako. Kaya kung ako sa'yo, magubad ka na at ihanda mo na yung sarili mo. Aniya bago gumiti sa kanya at agad na bumaba ang mga mata niya sa murang katawan ng dalagang nakahain sa harapan niya. Mata mo lang walang latay ngayon. Dagdag pa ni Jose Miguel bago siya lumapit sa dalaga at agad itong hinawakan sa leeg. Pero hindi na nagawang tugtungan pa ni Tina ang sasabihin niya nang sandaling sugurin siya ng mapupusok na halik ng binata. Walang karanasan sa mga ganitong klase ng bagay si Tina dahil wala naman siyang naging nobyo noon. Kaya naman pala isipan para sa kanya kung ano nga bang gagawin niya ng mga oras na yon. Napansin naman ni Jose Miguel na walang karanasan ng dalaga kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hinding itulak ito pahiga sa kama bago siya umalis sa halikan nilang dalawa at nagubad sa harapan ng dalaga. Wala na rin nagawa pa si Tina nang sandaling siya naman ang sunod na hinubaran ng binata. Halos mamula naman ang kabuuan ng mukha niya na mapagtanto niyang tuluyan na rin nahubad ng binata ang mga damit niya. Ang ganda mo. Saad nito bago niya hinawakan ng hita ni Tina na ikinapula naman ang mukha nito. Hindi pa man sila nagsisimula sa napagkasundoan nila ay agad ang nangunot ang noon ni Jose Miguel nang may mapagtanto. Walang iba nagawa si Tina kung hindi ang magkagatlabi na lang nang mapalingon sa binata nang sandaling huminto ito sa kalagitnaan ng ginagawa nila. You're a virgin? Singhal nito na ikinapula ng mukha niya. What the hell? Anong problema ko? Fuck. Singhal nito na animong napupuno na. Ouch! Sigaw ni Tina nang muling gumalaw si Jose Miguel sa ibabaw niya. Dahan-dahan naman. Sasaktan ako. Sa halip na tumigil ay walang iba nagawa si Jose Miguel kung hindi ang yumuko at marahang takpan ng bibig ng dalaga. Nang tumigil si Tina sa pagrereklamo ay tsaka lang yumuko si Jose Miguel upang halikan ng mga luhang dumaloy sa gilid ng mga mata niya. I'm sorry for hurting you. Mahina nitong sambit na ikinatigil ni Christina sa pagluha. That asshole. Magbabayad siya sa akin sa pagsisinungaling niya. Nagpatuloy lang sila sa ginagawa nila hanggang sa tuluyan na nga nilang narating ang kasuktulan. Bahagyang namula ang mukha ni Tina nang may naramdaman siyang pumuno sa loob niya, ngunit hindi niya iyon pinansin pa. Si Jose Miguel naman ay nakahubong dumiretso sa banyo niya upang maglinis at maligo. Walang iba nagawa si Tina sa kinauupuan niya kung hindi ang manahimik at maghintay na lang sa pagbabalik ng lalaki. Tama. Isang gabi lang naman, hindi ba? Isang beses lang naman nilang gagawin ang bagay na to. Pagkatapos nito ay wala na. Tama. Agad na napaayon sa pagkakaupo si Tina nang sandaling lumabas mula sa banyo si Jose Miguel. Gusto niya nga mahiya dahil pagkalabas pa lang nito ng banyo ay ang mga mata kagad nito ang bumungad sa kanya. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandaling maglakad ito patungo sa direksyon niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na virgin ka pa pala? Tanong ni Jose Miguel sa kanya nang magtungo ito sa kama kung nasan siya nakabalot at nakahiga. Hindi tulad niya nakasuot na ito ngayon ng roba habang siya naman ay nananatili lang roon sa kama habang nakabalot pa rin sa duvet na kanina niya pang hinahawakan. Hindi ko alam. Hindi mo alam na virgin ka? Kunot ang tanong ni Jose Miguel sa kanya na ikinatikom ng bibig niya at hindi na muling sinagot ang katanungan ng binata. Wala namang ibang nagawa si Jose Miguel kung hindi ang mapaupo na lang sa gilid niya na muling ikinapula ng mukha niya. Anong nagtulak sa'yo at bakit mo tinanggap ang alok sa'yo ng gagong Emma na yan? Alam mo naman siguro kung anong pinasok mo, hindi ba? Anong pinasok o ikaw tong pumasok? Hindi na nagawa pang ituloy ni Tina ang sasabihin niya nang sandaling bumulalas ng tawa si Jose Miguel. Hindi niya tuloy alam kung may nakakatawa ba talaga sa sinabi niya o baka naman ay iniisip na ng binatang to na mahina ang utak niya kaya naman ganito na lang ito kung makatawa sa harapan niya. No, I mean, anong nagtulak sa'yo para pumayag ka sa sinasabi ni Eman? Tanong ni Jose Miguel sa kanya na ikinanguso niya. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa'yo sa ginawa mo? Tulad niyan, nawala na sa'yo yung bagay na pinakaiingatan mo. Ni hindi ka mo lang ba nagsisisi?
Hindi. Sagot niya bago siya nagbaba ng tingin sa mga daliri niyang naglalaro na ngayon sa isa't isa. Alam ko kasi na mas magsisisi lang ako kung hindi ko man lang nagawa ang bagay na to. Kailangan ng nanay ko ng pera para sa operasyon niya kaya pumayag ako. Anong operasyon? Tanong ni Jose Miguel sa kanya na ikinatahimik niya. Bagyang naningkit ang mga mata ni Jose Miguel nang sandaling may mahinuha sa sinabi ng dalagang kaharap niya. Don't tell me blinhackmail ka ng hayop na yun para... Hindi. Ginusto ko naman ang nangyari. Aniya sa mahinang boses na ikinakunot ng noon ni Jose Miguel. Ginusto ko to para makalikom ako ng pera para sa nanay ko. Dapat sinabi mo yan ng una pa lang. Nung wala pang nangyayari sa ating dalawa. Saad nito bago tumayo tumalikod sa kanya. Nang dahil sa narinig ay walang iba nagawa si Tina kung hindi ang tumingala sa kanya. Bakit? Kapag nalaman mo ba na birhen pa ako, hindi ka na kaya papayag na may mangyari sa ating dalawa? Cut the crap. Virgin ka man o hindi, gagawluhin pa rin kita syempre. Sagot nito na ikinapula ng mukha niya bago siya nag-iwas ng tingin dito, lalo na nang bumaling ito ng tingin sa kanya. Ang akin lang, dapat sinabi mo nung una pa lang. Hindi ako mahilig mamilit ng babae, Christina. Tina na lang. Putol niya bago nag-iwas ng tingin sa kanya. Masyadong mahaba. Dagdag pa niya. Wala namang iba nagawa si Jose Miguel kung hindi ang nangingiting umiling sa kanya bago niya ibinigay kay Christina ang sobrang naglalaman ng bayad niya para kay Tina. Unti-unting nag-angat ng tingin sa kanya si Tina na animo nagtataka pa sa perang iniabot nito sa kanya. Ano to? Tanong niya sa binata nang makita ang makapal na perang inabot ni Jose Miguel sa kanya. Pera? Patanong na sagot nito sa kanya bago umalis sa harapan niya at naupo sa sofang naroroon sa gilid nila. Para yan sa operasyon ng nanay mo. Idagdag mo na lang sa nililiko mong pera, Tina. Pero, diniposito na sa account ko ni Emmanuel ang bayad mo sa akin Sagot ni Tina sa kanyang dahilan upang matigil sa pagsusuot ng medyas si Jose Miguel at agad na bumaling sa kanya. Bago pa man ako magpunta rito, diniposito niya na sa akin ang bayad kanina para sa hospital bills ng nanay ko. How about the operation? Ako nang bahala ron. Hindi ko na rin tatanggapin yan kahit na ibalik mo. Sagot ni Jose Miguel sa kanya na ikinahinga niya ng malalim. Iyan na lang ang gamitin mo para sa operasyon ng nanay mo. Pero, tanggapin mo na, Tina. Dagdag pa ni Jose Miguel dahilan upang marahan niyang maibaba ang sobrang hawak niya. Don't worry dahil hindi na rin naman ako hihirit ng isa pa. May gusto lang akong hilingin sana sa'yo kapag ka umalis. Dagdag pa niya dahilan upang muling mag-angat ng tingin sa kanyang dalaga. Sana ito na rin ang huling pagkakataon na makikita kita sa ganitong klase ng sitwasyon. Maganda ka at mukha ka namang disente, Tina. Alam ko nagigipit ka lang kaya ka pumatol sa offer ni Emmanuel. Sana, ito na ang huling pagkakataon na makikita kita sa ganitong ayos. Dahil sa oras na makita kita ulit, hindi talaga ako magkakamaling buntisin ka. Dagdag pa ng binata. Agad naman na namula ang mukha ni Tina ngunit hindi na rin naman siya muling kumibo sa sinabi nito. Wala tuloy iba nagawa si Jose Miguel kung hindi ang ngiti-ngiti na lang na nagpatuloy sa ginagawa niya bago siya nagdesisyong umalis sa lugar na yon ng may ngiting nakaukit sa labi. Maganda naman talaga ang babaeng nakaniig niya ng gabing yon. At kung mabibigyan ulit siya ng pagkakataon na muling makita ang dalagang yon, hindi talaga siya magdadalawang isip na itali ito sa isang kasal. Hindi niya alam pero tila ba may kung ano siyang naramdaman sa puso niya na makasama niyang babaeng yon. Para bang lahat ng problema niya ng gabing yon ay nawala ng makasama niyang babae. Christina. Christina ang pangalan niya. Nakilala ko siya sa isang restaurant. Sagot ni Emmanuel sa kanya nang sandaling makasama niya ito sa isang bar ng gabing yon. Actually, natipuhan ko rin siya nung unang kita ko pa lang sa kanya. Kung ano talaga sa kanya na nakakuha sa atensyon ko nung una pa lang. She's cute and naive. Sagot ni Jose Miguel dahilan upang natatawang bumaling ng tingin sa kanya si Emmanuel. Don't tell me nahulog ka na sa kanya. Hindi naman sumagot sa kanya si Jose Miguel kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang nangingiting umiling dito. Sa bagay,
Hindi naman siya mahirap na mahalin. Kuwela siya at kapag naka-close mo na, easy going. Para bang lahat ng bagay sa mundo alam na alam niya. Lumingon naman si Jose Miguel sa kanya nang may kunot sa noo at naramdaman niya iyon kaya naman nang makita niya ang reaksyon ng kaibigan, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang matawa na lang. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman siya aagawin sa'yo. May girlfriend na ako, JM. At wala akong planong sumama pa kay Alejandro para lang makipagkompetensya lang sa'yo. Anito na ikinababa naman ang tingin ni Jose Miguel. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba bahagya siyang nakaramdam ng lungkot nang muli niyang maalala ang relasyon niya sa tito niya ngayon. Parang kailan lang ay sobrang lapit na lang dalawa ni Alejandro sa isa't isa. Pagkatapos ngayon ay halos isumpa na nila ang isa't isa. Ni hindi man lang sila magawang paghiwalayan ng mga magulang nila noon. Kaya naman ang dahil sa insidenteng nangyari sa kanila noon, tila ba nawarak ang samahang meron sila ngayon. Maging siya hindi niya alam kung bakit, tila ba sumasama ang loob ni Alejandro sa kanya gayong wala naman siyang ibang ginagawa. Sa katunayan ngay pagkatapos niyang mabugbog noon ng mga kaibigan nito at nang magdesisyon ng mga magulang niya na pansamantala muna siyang dalhin sa ibang bansa, doon ay tila ba nagbagong ihip ng hangin sa pagitan nilang dalawa ng tito niya. Ang hindi pagkibuhos ng isa't isa noon ay nauwi sa alitan na tumagal ng ilang taon. Isang alitang natitiyak niyang tatagal pa. Anong oras na ha? Bakit ngayon ka lang? Walang ibang nagawa si Jose Miguel kung hindi ang mapapikit na lang sa kinatatayuan niya at bahagya na rin natigilan ng marinig niyang pamilyar na boses na yon. Kunot noo siyang bumaling sa direksyon kung saan niya narinig ang boses ng lalaking yon at hindi na rin naman siya nagulat pa nang makita niya si Alejandro na ngayon ay madilim nang nakatitig sa kanya. Ano? Natulala ka? Natatawa nitong sambit na nagtunog sarkastiko bago siya umalis sa pagkakasandal sa pader at naglakad patungo sa pamangkin niyang hanggang ngayon ay kunot noong nakatitig sa kanya. Talagang sinasamantala mo ang sakit ni Daddy ah? Wala akong panahon makipagkompetensya ngayon sa'yo, Alejandro. Sagot niya rito na unti-unting ikinangisi ni Alejandro sa harapan niya. Pagod ako. Pagod ka ng ano? Pagod kang gastusin ang lahat ng pera ng magulang ko. Para ano? May mapang-inom ka? Dagdag pa ni Alejandro bago madilim na tumingin sa kanya. Sinasamantala mong oras at pagkakataong wala sila. Kapag nandito sila, wala kang ibang ginagawa kung hindi magtrabaho na magtrabaho. Ganyan ba talagang ugali mo? Tuta kapag nasa harap nila? At tigreng ani mo nakawala sa hawla kapag wala sila? Ano nga bang meron ka? At bakit bilib na bilib sa iyong mga magulang at kapatid ko? Gayong wala ka namang binatbat sa akin. Tinatanong mo kung anong meron sa akin na wala ka? Natatawang tanong ni Jose Miguel sa kanya habang nakaduro sa sarili na ikinakunot ang noon niya. Malaking pinagkaiba natin dito. Ikaw, gumagamit ka ng bawal na gamot. Habang ako, inuubos ko ang oras ko at panahon sa pag-aaral sa kung paanong palalaguin ang negosyo ng mga magulang mo. Pardon? Pariwara ka at yun ang pinagkaiba nating dalawa. Kaya wag mo akong tatanungin kung ano nga bang meron ako na wala ka at kung anong pinagkaiba nating dalawa. Singhal ni Jose Miguel sa kanya na ikinakuyom ng mga kamay niya. Itulog mo yan ng mahimasmasan ka. Dagdag pa niya bago siya umismid sa tiyuhin niya at naglakad na nga paakyat sa hagdanan. Nang dahil sa narinig mula sa pamangkin, hindi na napigilan ni Alejandro ang magkuyom ng kamay bago siya tumalikod sa direksyon kung saan nagtungo si Jose Miguel. Hindi niya alam pero tila ba natamaan ng ego niya sa sinasabi nito. Muli ba nitong ibinabalik ang issue niya roon sa droga para lang maasar siya? Ang hayop na yan. Angil niya sa sarili bago niya binasag ang vase na nasa gilid niya na naglikha ng ingay sa bulwagan kung nasan siya naghihintay ng ilang oras para sa pamangkin niya. Pagkaraan ng ilang araw ay pagkatapos ng nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Jose Miguel, hindi kalaunan ay tuluyan nang binawi ng langit ang nanay ni Tina na labis niyang ikinadalamhati. Hindi niya pa man naaayos sa mga dokumentong kinakailangan niya para maisailalim kaagad sa operasyon ng nanay niya, ay agad naman itong binawi sa kanya nang wala man lang siyang nagagawa para rito. Ni hindi man lang siya nito nabigyan ng pagkakataong mapatunayan ang sarili niya. Para bang wala ring nangyari sa ginawa niyang pagsasakripisyo para lang madagdagan ang buhay ng nanay niya.
3 araw lang nakalipas ay tuluyan na nga inilibing ang nanay niya. Naroroon siya sa Memorial Park at abala sa pagtutulos ng kandila ng sandaling muli siyang matigilan nang muli niyang maalala ang sulat na nakita niya sa kamay ng nanay niya nang sandaling bawian nito ng buhay may 3 araw na nakalilipas. Nabasa ko na ang sulat na iniwan mo sa akin, Nay. Ani niya sa maliit na boses bago niya kinuha ang maliit na papel na yon at muling binasa ang huling mensahe na nakita niya roon. Ang buong akala ko talaga makakatakas ako sa problemang kinahaharap ko ngayon. Ayun pala, nagsisimula pa lang ako sa daang tinuro mo sa akin. Hindi alam ni Tina kung matatawa ba talaga siya o ano. Pagkatapos niya kasing isakripisyo ang sarili niya para lang makalikom ng maliit na pera para sa operasyon ng nanay niya, muli niya namang isasakripisyo ang sarili niya para lang makabayad sa mga utang na inutang ng nanay niya sa isang lalaking may ilang taon na rin palang bumubuhay sa kanila. Nakasaad sa sulat ng nanay niya na siyang magbabayad sa lahat ng utang na inutang ng nanay niya. May umaabot sa 2 milyon ang utang na iyon ng nanay niya sa lalaking yon na natitiyak niyang ginamit din naman sa kanya nung nagkolehiyo siya, kaya naman hindi niya rin na maiwasang sisihin ang sarili niya. Hindi naman siguro ginusto ng nanay niya na siyang ipambabayad sa utang na iniwan nito sa kanya, hindi ba? Hindi ba talaga pwedeng hulug-hulugan na lang ang 2 milyon na yon? Anong kailangan mo, miss? Tanong ng guard na humarang sa kanya. Walang iba nagawa si Tina kung hindi ang umayo sa pagkakatayo sa harap ng gate bago niya binalingan ng tingin ng papel kung saan nakasaad ang pangalan ng lalaking pinapahanap sa kanya ng nanay niya sa sulat. Nandito po ako para kay Alejandro Saldivar. Nandyan po ba si Kuya? Si Sir Alejandro? Tanong nito na marahan niyang tinanguan. Oo, nandito siya sa loob, pero inaasahan niyo bang dalaw mo ngayon? Hindi po eh. Nako, pasensya na. Pero mukhang hindi kita mapapapasok. Saad nito sa kanya na ikinahinga niya na lang na malalim. Mahigpit kasi ang bili ni Sir Alejandro ngayon na huwag magpapapasok na hindi namin kilala. Mukhang hindi niyo rin naman kilala si Sir Alejandro. Kaya pasensya na, Iha, kung hindi kita mapapapasok. Nako, Kuya, wala naman po talaga akong intensyon na pumasok sa loob. Sagot ni Tina sa kanya bago tumikim at muling umayo sa pagkakatayo sa harapan ng gate. Gusto ko lang po talaga siyang makilala. Makita ng personal. May importanteng bagay lang po talaga akong kailangang sabihin sa kanya. Nako, Iha. Anong sasabihin mo? Saad ng isang boses sa likod ng guard na humarang sa kanya. Bumaling si Alejandro sa guard na yon at tumango rito na tinanguan din naman ito hindi kalaunan bago salin ito tuluyang iniwan doon. Nang umalis ang guard at saka naman nagdesisyon si Alejandro na pagbuksan ng gate, ang dalaga ngayon ay inosente nakatayo sa harapan niya. Ikaw yung anak ni Sylvia, hindi ba? Tanong nito dahil ano pang magbabasa ng tingin. Ano nagdala sa'yo rito at bakit bumisita ka? Kailangan niyo ba ulit ng pera o magbabayad na kayo? Tungkol po sa bagay na yon, panimula ni Tina bago siya bumuntong hininga. Walang iba nagawa si Alejandro kung hindi ang lihim ng umisi sa sarili. Mailang taon niya na rin minamanmanan si Tina mula sa malayo. Sa katunayan ngayon nagkaroon siya ng interes sa dalaga. Kaya naman ang sandaling magkaroon siya ng ideya sa kung paano niya nga bang malinin lang ang dalawa, hindi na siya nagdalawang isipan na gumawa ng paraan para lang mabilig niya ang mga ito at nang sa ganun ay mahulog sa patibong niya ang dalagang may ilang taon niya na rin hinihintay. So, ibig sabihin, hindi na magagawang bayaran ng nanay mo lahat ng utang niya sa akin. Naroroon na sila ngayon sa loob ng rest house ni Alejandro. Pagpasok niya pa lang sa loob ng bahay nito ay iyon agad ang sinabi niya, kaya naman bahagya pang nakaramdam ng lihim na pagkagulat si Alejandro sa nalaman niya. Sa tingin niya hindi pa ito ang tamang oras na binabalak niya sa mag-ina, pero nang marinig niya ang balitang wala ng nanay nito, siguro marahil ito na nga ang tamang oras para ituloy niya na ang balak niya nung una pa lang. Hindi naman sa hindi na mababayaran. Ano pala? Tanong niya bago siya nag-angat ng kilay sa dalaga. Kailangan ko makakuha ng partial payment? Hindi ba nasabi sa'yo ng nanay mo na lagpas na siya sa deadline na ibinigay ko sa kanya? Kaya nga ako nandito. Sagot ni Tina sa kanya na ikinataas ang kilay niya. Andito sana ako para makiusap na kung pwede,
Pagtrabahuan ka na lang kung anong utang na naiwan sa'yo ng nanay ko. Alam kong imposibleng mabayaran kong 2 milyon na yun, pero gagawin kong lahat para kahit man lang makapag-abot man lang ng partial payment sa'yo. Pwede akong maghulog ng 10,000 kada buwan habang nagtatrabaho dito sa bahay mo bilang hardinera, o hindi naman kaya bilang katulong. Pwede rin ako mag-apply bilang personal secretary mo, o hindi naman kaya ay... Pwede naman, sagot ni Alejandro sa kanya. Bagong umisi na ikinabilis ang pagtikbok ng puso niya. Pero hindi ko kailangan ng lahat ng nabanggit mo. To be honest, Christina, hindi ko kailangan ng lahat ng yan. Iba ang gusto kong makuha ngayon. Ano bang gusto mo? Ang gusto ko? Tanong ni Alejandro bagong ngumiti na nakakaloko sa kanya na hindi niya namang ginantihan. Gusto kong magpakasal ka sa akin sa lalong madaling panahon. Aniya na ikinagitla naman ni Tina. Aminin man ni Tina o sa hindi, ay natitiyak niyang hindi niya magagawang bayaran ng 2 milyon na iyon kahit nabigyan pa siya ng mahabang panahon ni Alejandro para makabayad. Alam niya at may ideya na rin naman siya na ito ang hihilingin ng binata sa kanya, kaya naman hindi niya na rin nagawang magulat pa nung una. Nang sinabi ito ni Alejandro ay para bang hindi man lang ito nagdalawang isip sa magiging reaksyon ng dalaga. Para bang unang tingin niya pa lang sa dalaga ay halata na sa reaksyon nito na walang-wala na talaga siyang pagpipilian. Hindi na rin naman siya nagulat pa ng sandaling pumayag ito sa alok niya na ikinangiti niya na lang. Maganda si Tina at talaga nga namang nakuha na nito ang atensyon niya nung una pa lang. Kaya naman ang sandaling pumayag ito sa kasal na gusto niya, hindi niya tuloy na iwasang makaramdam ng tuwa dahil sa wakas ay heto na. Naririto na ang pinapangarap niyang babae noon pa man. Ikakasal na ako! Anunsyo ni Alejandro sa lahat ng sandaling magkaroon ng meeting ang buong pamilya nila. Agad naman na napabaling ng tingin sa kanyang lahat. Kasama na roon si Jose Miguel na ngayon ay walang iba nagawa kung hindi ang kunot noong bumaling ng tingin sa tiyuhin niya. 3 taon lang ang agwat ng edad nila sa isa't isa, kaya naman hindi rin gaano nagkakalayo ang muka at hubog ng katawan nilang dalawa. Medyo matapang ang mukha ni Alejandro kumpara kay Jose Miguel na animong inosente at hindi makabasag pinggan. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit mas maraming gustong lumapit sa kanya kesa sa tiyuhin niya, kaya naman minsan ay nakakaramdam din ng kaunting selos si Alejandro sa pamangkin niya. Nang sandaling bumaling ng tingin si Alejandro kay Jose Miguel at nang makita niyang pagkakunot ng noon nito sa sinabi niya, wala siyang iba nagawa kung hindi ang mangiti na lamang. Mahilig sa kompetisyon si Jose Miguel, kaya naman natitiyak niyang sa oras na malaman nitong ikakasal na siya, marahil ay magpapakasal na rin ito ng biglaan sa kung sino mang babae ang hilahin at pilitin niyang iharap sa altar. Gayunpaman ay hindi niya naman hinayaan ang sarili niyang mainis kay Jose Miguel. Sa halip ay nag-iwas siya ng tingin sa pamangkin niya bago siya bumaling ng tingin sa mga magulang at kapatid niya ngayon ay nagulat sa biglaan niyang anunsyo. Bakit biglaan naman yata, anak? Tanong ng daddy niya na ikinangiti niya naman. Parang kailan lang ay wala ka pang maipakilalang nobya sa amin ng mommy mo. Pagkatapos ngayon ay ikakasal ka na? Biglaan pero matagal ko na siyang hinihintay, dad. Kumbaga sa bunga, hinog na. Saad ng kapatid niya na mommy ni Jose Miguel na panis niya namang initian. Muli siyang bumaling ng tingin kay Jose Miguel na ngayon ay walang iba nagawa kung hindi ang magpatuloy sa pagkain sa kinauupuan niya. May inis siyang naramdaman ang dahil sa kawalan nito ng interes sa balita niya, kaya naman mas lalo lang sumidhi ang galit niya para rito. At gusto kong imbitado kayong lahat sa engagement party na inahanda ko sa susunod na linggo. Dagdag pa niya na hindi naman muling binalingan ng tingin ni Jose Miguel. I'm so happy na malamang ready ka na mag-settle down, iho. Saad naman ng nanay niya bago bumaling sa kaisa-isa niyang apo na ngayon ay wala pa rin kibo. Sana ay itong si Jose Miguel ay mag-asawa na rin. Hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng apo sa'yo, Alejandro. At magkaroon na rin ng apo sa tuhod sa apo kong si Jose Miguel. Medyo matagal pa po ako, Lola. Saad ni Jose Miguel na hindi man lang nag-angat ang tingin sa kanila. Hindi ko naman po minamadali ang pagpapakasal. Pinaparinggan mo ba ako, Jose Miguel? Singal ni Alejandro na hindi na makapagtimpe sa sinabi niya. Pansin ko kanina ka pang nagpaparinig sa akin. Naiinggit ka ba? Kung tinamaan ka, hindi ko na problema yan, tito.
Sagot naman ni Jose Miguel sa kanya bago walang emosyon na nag-angat ang tingin sa kanya. Umiwas ka na lang na hindi ka natatamaan. At isa pa, wala naman akong kailangang ikainggit sa'yo. Hindi naman nakakainggit yung buhay na meron ka. Anong sinabi mo? Oops, tama na yan. Awat nila bago pa man magsimula ng gulo si Alejandro na inismera na lang na Jose Miguel. Nang dahil sa sagutan nilang dalawa ay para bang nawala na sa hulog si Alejandro. Pagka-uwi niya sa rest house kung saan pansamantalang tumutuloy si Tina ay hindi na siya nagdalawang isipan na magtungo sa Bar Island. Tahimik lang siyang sinalubong ni Tina sa gilid bago siya nito sinundan sa Bar Island kung saan siya kumuha ng alak na maiinom niya. Para bang hindi pa sapat ang alak na nainom niya, maibsan lang ang inis na nararamdaman niya ngayon para sa pamangkin niya. Alejandro, wala ako sa mood na makipag-usap ngayon, Tina. Sagot ni Alejandro sa kanya na ikinatikom ng bibig niya. Sabihin mo nga sa akin, Tina. Masamang tao ba talaga ako? Wala namang iba makakasagot sa tanong mo kung hindi lang sarili mo lang, Alejandro. Mahina niyang sambit bago siya bumuntong hininga at lumapit sa binata. May problema ba? May problema nga ba siya? Wala naman siyang problema sa buhay. Kung tutuusin ay nasa kanya na ang lahat. Ang kaisa-isang problema na lang na kinahaharap niya ngayon ay ang pamangkin niyang walang ibang ginawa kung hindi ang sirain ang araw niya. Meron. Nito bago siya madilim na bumaling sa dalaga. At hindi mo ako matutulungan sa problema kong yan. Bumalik ka na sa kwarto mo at bukas na tayo mag-usap. Medyo malalim na rin ang gabi. Baka mapuyat ka pa. Maingat niyang sambit sa dalaga. Walang ibang nagawa si Tina kung hindi ang mapabuntong hininga na lang bago niya sinunod ang utos nito sa kanya. May ilang araw na siyang nanatili sa bahay ni Alejandro at may ilang araw na rin nararamdaman ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung may sakit ba talaga siya o ano. Ilang beses na rin siya nagsusuka sa umaga. At aminin niya man na sa hindi ay nagiging sensitive na rin siya sa lahat ng bagay. Gusto niya sanang pakiusapan si Alejandro na samahan siyang magpa-check up. Ngunit nang makita ang ginawa ng binata, hindi na rin naman na siya nag-abala pang makiusap pa rito. Nang sandaling dumating ang araw ng engagement party na lang dalawa, hindi na rin naman siya nakaramdam ng pagkailang lalo na nang sandaling ipakilala siya ni Alejandro sa mga kamag-anak nitong dumalo sa maliit na kaganapang iyon. Kilala ang pamilya ng mga Saldivar sa business world, kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandaling makita niya ang ilang media na naroon at natitiyak niyang inimbitahan ni Alejandro para i-anunsyo ang nalalapit na lang kasal. Tahimik lang na nakaupo si Tina sa kinauupuan niya nang sandaling mapansin niya ang mukha ng isang pamilyar na lalaki sa alaala niya. Agad na namilog ang mga mata niya nang mapagtantong si Jose Miguel ang lalaki ngayon ay nakatitig na sa kinauupuan niya. Nasa iisang mesa lang sila ng gabing yon. Kaya naman hindi na naiwasan ni Tina ang makaramdam ng nerbiyos lalo na nung makita niya ang mga mata ni Jose Miguel na nakatuon na sa kanya. That bastard is my nephew. Saad ni Alejandro na makita niya si Tina na ngayon ay nakatitig sa pamangkin niya. Siya yung lalaking tinutukoy ko. Ganun ba? Tanging sagot na lang ni Tina bago niya pinaypayan ang sarili niya. Ni minsan na hindi pumasok sa isip niya na mapupunta siya sa ganong sitwasyon. Ang taong nakasama niya ng gabing yon ay pamangkin ng lalaking pakakasalan niya. Hindi na rin siya nagtaka pa na mapagtanto niyang hindi nga naman nalalayo ang itsura ni Alejandro sa pamangkin niya. Kaya pala gano'n na lang ang nararamdaman niya nung una niya itong makita. Tila ba ngayon nandun pumasok sa isip niya na magkamukha nga silang dalawa. Ang pinagkaiba lang ay mukhang masama si Alejandro, habang si Jose Miguel naman yung tipo ng lalaking mukhang babait ngunit mukha rin namang mapanganib. Mag-CR lang ako. Mahina niyang paalam bago siya tumayo sa kinauupuan niya at dumiretso na sa palikuran. Nang mapansin ni Jose Miguel na tumayo si Tina sa kinauupuan niya at umalis na nga sa mesa niya, ilang minuto lang ang pinalipas niya bago siya nagpaalam sa mga magulang niya at pasikretong tinunto ng lugar kung saan nagpunta si Tina. Napansin niyo ni Alejandro kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magpaalam din sa mga magulang niya at agad niyang sinundan ang dalawa. Pagkatapos gumamit ng banyo ni Tina ay marahan na siyang lumabas ng banyo. Hindi pa man siya nakakatatlong hakbang palayo sa pintuan ay may humila sa braso niya at agad siyang dinala sa gilid at isinandal sa pader. Mabilis na umukit ang pagkabigla sa mukha ni Tina nang mapagtanto niyang
Si Jose Miguel ang sumasalubong at nagdala sa kanya sa bahagi ng bahay kung saan walang makakakita sa kanilang dalawa. Kailan pa naging kayo ng tito ko, Tina? Tanong ni Jose Miguel sa kanya, kasabay ng paghigpit ng hawak niya sa braso ng dalaga. Hindi ba tong huli tayo nagkita, kailangan mo ng pera para sa nanay mo? Anong nangyari, Christina? Tanong niya na nagmistulang singhal. Walang iba nagawa si Tina kung hindi ang nangihinayang nabawiin ang kamay niya bago siya bumaling ng tingin sa lalaki ngayon ay animong naguguluhan na sa presensya niya sa bahay na yon. Bahagyang natawa si Jose Miguel sa ginawa niya kaya naman mas lalo lang siyang natigilan. Bakit dito ko pa, Tina? Hindi pa ba sapat yung perang binigay ko para sa operasyon ng nanay mo? Gusto mo ba talagang gumawa ng sarili mong hukay? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Pagtanggi ni Tina sa kanya na sarkastiko niya na lang na tinawanan. Hindi kita kilala. Baka nagkakamali ka lang. Huwag mo nga akong ginagago, Christina. Alam ko lahat ng sinasabi ko. Saad nito bago kunot noong bumaling ng tingin ang dalaga. Anong kailangan mo ngayon? Gusto mo ng pera? Bibigyan kita ng pera. Huwag mo lang pakasalan ng gagong yon. Christina! Tawag ng Alejandro bago kinuha ang braso ng dalaga at agad nitong hinila patungo sa likod niya. Walang ibang nagawa si Jose Miguel kung hindi ang kunot noong sundan ng tingin ng dalaga bago siya madilim na lumingon sa tiyuhin niya. Kung gusto mo ng kompetisyon sa negosyo, ibibigay ko sa'yo. Huwag mo akong pipersonalin dahil hindi mo kilalang binabangga mo, Jose Miguel. Hindi ka kailanman mananalo sa akin. Tandaan mo yan. Dagdag pa ni Alejandro bago niya hinila si Tina palayo sa lugar na yon. Nang gabing yon ay hindi rin naman kwenesyon pa ni Alejandro si Tina kaya naman bahagya pa siyang nakahinga ng maluwag. Alam niya kasi na wala rin siyang maisasagot sa binata kaya naman kahit na gustuhin niya ring umamin dito ay hindi niya rin naman magawa. Sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit siyang dinadala ni Alejandro sa opisina niya kaya naman madalas niya rin kumakasama si Jose Miguel sa iisang lugar. Walang ibang ginagawa si Jose Miguel kung hindi ang gumawa ng paraan para lang makausap ang dalaga ng masinsinan. Nang sandaling magkaroon siya ng pagkakataon na hindi na rin naman siya nag-aksaya pa ng panahon, dali-dali niya sinarado at nilak ang pintuan ng opisina ni Alejandro kung nasaan naghihintay si Tina. Ang buong akala nga ni Tina ay si Alejandro ang pumasok kaya naman may ngiti pa sa labi niya nang bumaling siya rito. Nawala lang ang ngiting iyon nang magkrus ang mata nilang dalawa ni Jose Miguel. Anong ginagawa mo rito? Hindi na nagawa pang tapusin ni Tina ang sasabihin niya nang sandaling hilahin siya sa braso ni Jose Miguel at agad na isinandal sa pader upang makorner at makausap ng masinsinan. Jose, aminin mo nga sa akin, Tina. Sinadya mo ba talagang lapitan ng tito ko para makalapit ka sa akin? Ha? Huwag mong itanggi, Tina. Dahil kahit na isang gabi lang kita nakasama, nakilala na kita agad. Madilim nitong sabit na ikinatigil niya. Bakit ka magpapakasal sa hayop na yan? Binakmail ka ba niya para lumapit sa akin? Binayaran ka ba niya para magpakasal sa kanya? Ano mga plano niya? Sabihin mo nga sa akin. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, okay? Galit na tugon ni Tina sa kanya bago niya hinawakan sa dibdib si Jose Miguel upang itulak na hindi naman ito ikinatinag. Please lang, hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang? Ikakasal na kami ng tito mo. Please, kung may alitan man kayong dalawa sa isa't isa, huwag niyo naman akong idadamay. Ayoko ng gulo, Jose Miguel. Ayaw mo ng gulo. Pero ikaw tong pumapasok sa mga problemang alam mo namang hindi ka makakalusot. Sinasabi ko sa'yo, Tina, gumagawa ka lang ng sarili mong hukay. Problema ko na yon, Jose Miguel. Walang ibang nagawa si Jose Miguel kung hindi ang sarkastiko na lang na napailing at napangisi sa harapan niya. Kaya naman walang ibang nagawa si Tina kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya. Nang sandaling bumaling si Jose Miguel sa kanya, ay hindi na siya nakaiwas pa rito ng sandaling sugurin siya nito ng halik sa labi na bahagya niya pang ikinatikil. Unti-unti siyang pumikit upang namnamin iyon hanggang sa hindi niya na namalayang kusa nang kumapit ang mga kamay niya sa kwelyo ng binata upang gantihan ang halik nito sa kanya. Nang mapagtantong mali ang lahat, hindi kalaunan ay siya na rin ang kusang huminto sa paghalik sa binata, dahilan upang muli itong mag-angat ng tingin sa kanya. Mali ito, Miguel. Umalis ka na, pakiusap.
Aniya sa mahinang tono. Wala namang iba nagawa si Jose Miguel kung hindi ang tahimik na lang na matawa sa sinabi niya. Kaya naman agad siya nag-iwas ng tingin sa binata na mas lalong ikinangisi ng binatang kaharap niya. Alam mo, Tina, kahit na ilang ulit mong itanggi sa akin na ikaw ang babaeng yan, at kahit na ilang beses mo pang iwasan lahat ng halik ko sa'yo, hindi kailanman magagawang magsinungaling ng mga mata mo. Saad ni Jose Miguel na ikinatahimik niya bago siya muling nag-iwas ng tingin dito. Kung alam ko lang nung una pa lang na mapupunta ka lang kay Alejandro, sana nung una pa lang, binuntis na kita. Dagdag pa niya. Hindi kalaunan ay tuluyan na ring binitawan siya ni Jose Miguel, kaya naman wala siyang iba nagawa kung hindi ang tumakbo palabas ng opisina ni Alejandro upang makatakas na rin kay Jose Miguel. Ilang araw ang nakalipas ay tuluyan na rin siyang tinantanan ni Jose Miguel. Madalas niya itong makasama sa opisina, kaya naman minsan ay hindi niya rin napipigilang makaramdam ng pagkailang, lalo na sa tuwing lalapit ito sa kanya at pagmamasdan niya ng lihim ang dalaga. Sa kabilang banda ay wala namang iba nagawa pa si Jose Miguel kung hindi ang magtaas ng kilay. Napapansin niya kasi ang biglaang pananaba ni Tina, ngunit hindi niya naman makumpirma kung tama bang mga spekulasyong naglalaro sa isip niya. Walang iba nagawa si Tina kung hindi ang mapaupo na lang sa sahig nang makita niya ang resulta ng pregnancy test na ginamit niya. Tanging si Jose Miguel lang ang nakaniig niya buong buhay niya. At may isang buwan pala nakakalipas simula nang mangyari ang lahat. Kahit na ilang beses man siyang pilitin ni Alejandro na may mangyari sa kanilang dalawa, ni minsan ay hindi niya ito kailanman pinayagan na galawin siya. Ngayong buntis siya sa anak nilang dalawa ni Jose Miguel, hindi niya tuloy alam kung anong gagawin niya. Ni hindi niya nga alam kung tama bang sabihin niya ito kay Alejandro gayong ikakasal na silang dalawa. Anong ibig sabihin nito, Tina? Agad na natigilan si Tina sa paglalakad patungo kay Alejandro nang makita niya ang pregnancy test na hawak nito na tinapon niya na sa trash bin noong nakaraang linggo. Galit ito naglakad patungo sa kanya at hindi niya na nagawa pang umiwas ang sandaling hawakan nito ang panga niya dahilan upang bahagya pa siyang napatingkayad sa kinatatayuan niya. Nasasaktan ako, Alejandro. Talaga masasaktan ka sa akin kapag hindi mo inamin sa akin kung sinong ama niyang dinadala mo. Sigaw nito sa mismong mukha niya bago nito binitawan ang mukha niya dahilan upang bahagya pa siya napaupo sa sahig. Ano? Aamin ka sa akin o kailangan pa kitang bugbugin para malaglag yung batang dinadala mo? Please, Alejandro, wag. Maawa ka sa anak ko. Naiiyak niyang saad bago gumapang patungo sa paa ni Alejandro na iniwasan lang nito. Hindi ko alam kung sinong ama nito. Bago pa man ako magpunta sa bahay mo, may pinusukan akong trabaho. Baka customer ko lang ama ng dinadala ko. Please, maawa ka. Walang muwang bata. Wala siyang kasalanan. Hindi na nagawa pang tapusin ni Tina ang sasabihin niya nang sandaling suntukin siya sa mukha ni Alejandro dahilan upang bahagya pang pumutok ang labi niya. Ni hindi niya na rin nagawa pang iwasan na binata ng sandaling hablutin nito ang buhok niya dahilan upang mapatingala pa siya sa kinauupuan niya. Alam mo kung anong kaya kong gawin sa'yo at sa anak mo, Tina. Siguraduhin mo lang na hindi ka nahahabulin ng lalaking gumalaw sa'yo. Dahil sa oras na makialam siya sa kasal nating dalawa, hindi ako magdadalawang isip na ipaligpit kayong dalawa. Dagdag pa nito bago niya binitawan ang dalaga at naglakad na nga palayo. Kitang-kita ni Tina kung paanong baliin ni Alejandro ang pregnancy test na hawak niya bago niya ito tuluyang dinurog sa sahig gamit ang mga paa niya. Doon ay tila dumaloy ang luha sa mga mata ni Tina dahil aminin niya man o sa hindi, ay natatakot siya sa mangyayari sa kanya at sa anak niya. Hindi niya rin alam pero tila ba natatakot din siya para sa kalagayan ni Jose Miguel dahil paano kung malaman ni Alejandro na ang pamangkin niya lang pala nakabuntis sa kanya. Ano nangyari sa lobby mo? Kunot noong tanong ni Jose Miguel nang sinadya niya itong puntahan sa lobby ng kumpanya nila. At bakit may mga pasaka sa katawan mo? Please, Jose Miguel, huwag muna ngayon. Baka may makakita sa atin at baka may magsumbong pa sa tito mo. Sagutin mo ang tanong ko, Tina. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Singhal ni Jose Miguel pagkatapos ang higitin ng braso ng dalagang kanina niya pa sinusundan. Ano nangyari dyan sa labi mo? At bakit puro pasay ang braso mo? Wala. Pagsisinungaling niya bago niya naramdaman ang panunubig ng mga mata niya sa hindi maipaliwanag na emosyon. Nadulas lang ako. Sinasaktan ka ba niya? Tanong ni Jose Miguel sa kanya na animong hindi pa naniniwala sa sinasabi niya.
Sa halip na sumagot ay walang iba nagawa si Tina kung hindi ang mag-iwas ng tingin sa kanya at agad na binawi ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Jose Miguel sa kanya. Kahit na hindi umamin si Tina sa kanya, ay mukhang may ideya na rin siya sa nangyari sa dalaga, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang kunot noon na lang na mag-iwas ang tingin dito. Pwede ba ako mag-request sa'yo, Jose Miguel? Tanong ni Tina nang sandaling makalabas sila sa lobby. Pwede bang huwag mo na kaming guguluhin ni Alejandro? Please, parang awa mo na Hayaan mo na kami magpakasal at mamuhay ng tahimik. Kung ano man ang namagitan sa atin ng una, sana hanggang doon lang ang lahat ng yan. Bakit naman? Natatawang tanong ni Jose Miguel sa kanya na hindi niya kinibo. Dahil ba sa mahal mo siya? Kung mahal ka niya, hindi ka niya magagawang saktan, Tina. Utang na loob, gumising ka naman. Hindi niya nga ako sinaktan, Jose Miguel. Dahil na aksidente ako, okay? Aksidente ang lahat. Lahat ng pasa at sugat sa katawan ko, lahat ng yon, aksidente lang. Dagdag pa ni Tina bago siya nag-iwas ng tingin sa binata at tuluyan na nga itong iniwan sa lugar na yon. Sa mga sumunod na araw ay walang iba nagawa si Tina kung hindi ang dumalo sa isang community service. Gustuhin niya mangtanggihan ang bilin ni Alejandro na pumalit sa kanya habang wala siya, hindi niya rin naman magawang tumanggi dahil walang magre-representa sa kanilang dalawa. Wala si Alejandro kaya naman bahagya pa siyang nakahinga na maluwag. Ang buong akala niya ay magiging tahimik na ang buo niyang maghapon ng araw na yon. Ngunit agad siyang nakaramdam ng pagkagitla nang makita niya si Jose Miguel sa dagat ng mga taong dumalo sa community service na yon. Ano? Huwag ka mag-alala dahil wala akong planong guluhin ka. Sad ni Jose Miguel sa kanya na ikinatahimik niya. Nagiwas ito ng tingin sa kanya bago nagpatuloy sa ginagawang pamimigay ng repacked goods. Nandito lang ako sa pakiusap ni Lola. Alam niya kasi na ikaw lang nandito kaya hindi na ako nagdalawang isipan na pumayag sa kagustuhan niya. Salamat. Sagot niya na hindi naman ito kinibo. Sa totoo lang ay ayaw talagang dumalo ni Tina sa community service na yon sa kadahilan ng masamang pakiramdam niya ng araw na yon. Hindi niya alam kung bakit pero para bang nagdidilim ang paningin niya. Wala naman siyang sakit ng mga oras na yon kaya naman natitiyak niya marahil ay dahil sa init kaya naman ganon ang nararamdaman niya ngayon. Tina, tumawag sa akin ang mommy at ang sabi niya. Hindi niya na nagawa pang pakinggan ang sinasabi ni Jose Miguel nang sandaling bumagsak siya sa sahig at mawala ng malay. Agad na nagtilian ng mga taong naroroon habang si Jose Miguel naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang ikalong sa bisig niyang dalaga. Tina, okay ka lang ba? Naririnig mo ba ako? Patuloy lang siya sa pagtapik sa dalaga at nang hindi malaya ito nag-respond sa lahat ng tawag niya, agad na siya nagpatawag ng ambulansya upang maitakbo na rin sa ospital si Tina. Hindi na rin naman nagtaka pa si Tina nang sandaling magbulat siya ng mga mata at ang kisame agad sa ospital ang bumungad sa mga mata niya nang sandaling magising siya. Namumungay pang mga mata niya nang bumaling sa kabuuan ng kwarto at halos bumalik siya sa wisyo nang sandaling makita niya si Jose Miguel na ngayon ay tahimik lang na nakaupo sa gilid niya. Jose Miguel? Tawag niya rito dahil lalo pang kunot noo itong bumaling ng tingin sa kanya. Ano nangyari? Nasaan ako? Walang iba nagawa si Jose Miguel kung hindi ang bumuntong hininga bago niya inalalayan ng dalaga na maupo sa kamang kinahihigaan nito. Naririto ka sa ospital at sinugod ka kanina dahil nawalan ka ng malay. Aniya sa dalaga na tahimik naman itong ikinatango. Huwag ka munang magkikikilos ngayon, baka makasama yan sa batang dinadala mo. Nang dahil sa narinig ay unti-unting namilog ang mga mata ni Tina bago siya bumaling sa binata. Napansin naman ni Jose Miguel ang reaksyon niya kaya naman hindi na siya nagdalawang isipan na bumaling sa dalaga. Sinong ama ng dinadala mo, Tina? Paano mo nalamang buntis ako? Doktor na mismo ang nagsabi sa akin. Sagot ni Jose Miguel bago seryosong bumaling sa dalaga na ikinalunok na lang nito sa labis na pagkabahala. Umamin ka nga sa akin, Tina. Ako bang ama ng dinadala mo? Imposibleng si Alejandro ang ama niyan dahil hindi pa kayo magkakilala nung nagkakilala tayong dalawa. May isang buwan na simula nung nangyari sa ating dalawa kaya alam ko. Sorry. Gulat na bumaling si Jose Miguel sa kanya dahilan upang mas lalo lang namangamba si Tina. Hindi na rin naman siya nagulat pa nang makita niya kung paanong lumuha si Tina sa mismong harapan niya na ikinatiim na rin ang bagang niya. Please, hayaan mo ako magpakasal kay Alejandro, okay?
Ito na lang natitirang paraan na naiisip ko para lang irespeto ang alaala ko sa nanay ko. May iba pang paraan para dyan sa mga sinasabi mo, Tina. Hindi sa paraang ganito. Dismayadong saad niya si Miguel na ikinatikom ng bibig niya. At talagang gusto mo pang magpakasal sa lalaking yan, ha? Bakit? Kapag ba nagpakasal ka sa kanya, tingin mo ba may mabubuo kang magandang memory sa kanya? Christina, maganda ka. At alam kong matalino ka. Pero bakit ganito ang paraang naiisip mo? Memories. Bagya siyang natawa sa mas lalong ikinaibas ang tingin ni Tina sa kanya. Good memories bang matatawag kung mawawalan ka ng future sa kanya? Wala kang future sa kanya, Tina. Kilala ko siya, Christina. At alam kong mali lahat ng ideyang nabubuo dyan sa isip mo. Kilalang kilala ko siya, Christina. Kilalang kilala ko si Alejandro. Dagdag pa niya. Mabuti na lang at hindi naman nakaabot kay Alejandro ang tungkol sa pagka-admit niya sa ospital, kaya naman kahit na papaano hindi na rin naman siya nagulat at nag-abala pang magpaliwanag sa binata. Mukhang wala rin itong kaide-ideya sa kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa ni Jose Miguel, kaya naman kahit na ganoon ay makakahinga pa rin siya ng maluwag. Sa kabilang banda, pagkatapos malaman ni Jose Miguel na siya ang tatay ng dinadala ni Tina, kahit na walang kumpirmasyon mula sa dalaga, ay nagpatuloy pa rin siya sa pagsuporta rito mula sa malayo. Si Jose Miguel ang tumatayo sa likod niya sa tuwing kailangan niya ng suporta. Madalas niya rin kung iparamdam kay Tina na palagi siyang naroon sa mag-ina niya, kaya naman sa paglipas ng maraming linggo, tila ba mas lalo lang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Tina. Saad ni Jose Miguel bago niya hinalikan si Tina na ginantihan naman ito bilang sagot niya sa pag-amin ng binata sa kanya. Nang gabing yon ay may nangyaring muli sa kanilang dalawa. Ang buong akala ni Jose Miguel ay siya nang pinili ng dalaga. Ngunit nang sandaling magising siya kinabukasan at wala ng dalaga sa tabi niya, doon niya lang napagtanto na marahil nga ay talagang walang-wala siyang binatbat kay Alejandro. May nakita siyang sulat sa bedside table, kaya naman agad niya itong binasa. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang makita niyang sulat iyon ni Tina sa kanya na nagsasabing patawad at hindi niya kayang ituloy ang relasyon na lang yon. Sa halip na tapusin ang liham sa kanya ng dalaga, walang iba nagawa si Jose Miguel kung hindi ang mapangisi na lang bago niya pinunit ang papel na yon. Mahirap para sa kanya dahil hindi niya kayang bitawan ng mag-ina niya. Alam niyang walang future si Tina sa kamay ni Alejandro, kaya naman bahagya pa siyang nadismaya sa desisyon ng dalaga. Ika nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag. Nang sandaling makarating kay Alejandro na si Jose Miguel ang ama ng dinadala ni Tina, hindi na siya nagdalawang isipan na hatakin ng dalaga at itulak pahiga sa kama na ikinapikit naman ito. Walang iba nagawa si Tina kung hindi ang sumigaw, lalo na magsimula si Alejandro na hubaran siya na ikinapitlag niya mula sa pagkakahiga. Alejandro, ano ba? Sa halip na tumigil ay walang iba nagawa si Alejandro kung hindi ang madalim na bumaling ng tingin sa kanya, kasabay ng pagsampal niya sa dalaga na ikinahilo naman ito. Ang akala mo ba hindi makakarating sa akin ang tungkol sa sekreto niyong dalawa ni Jose Miguel? Nang tang-inang hayop na yan, ang ama ng dinadala mo. Anong tingin mo sa akin? Bobo? Sigaw nito kasabay ng paulit-ulit na pagsampal kay Tina na halos ikawalan nito ng malay. Talagang mahilig sa kompetisyon ng hayop na yun, ha? Tingnan natin kung anong magagawa niya sa oras na malaman niyang namatay ng anak niya bago pa man maisilang ng babaeng ginalaw niya. Dagdag pa niya. Bukas sa sana ang kasal nilang dalawa. Sa katunayan ngayon nakaayos ng lahat. Nag-iba lang ang ihip ng hangin ng sandaling makarating kay Alejandro ang nakakagimbal na balitang iyon. Hindi niya kayang lunukin na naisahan siya ni Jose Miguel. Kaya naman bago pa man siya maunahan ng pamangkin niya, hindi na siya nagdalawang isip na gumawa ng aksyon. Alejandro, ano ba? Naiiyak at nangihinang sigaw ni Tina nang sandaling yumuko si Alejandro sa kanya at agad siyang hinalikan sa leeg na pinandirihan niya. Alejandro, parang awa mo na, huwag mong gawin to. Sa halip na tumigil ay walang ibang nagawa ang binata kung hindi ang magpatuloy lang sa paghalik sa leeg niya. Bago pa man may mangyari sa kanilang dalawa, agad nang umamba si Tina ng isang sipa sa ilalim na parte ni Alejandro na ikinapahalahaw nito sa sakit. Walang hiya kang babae ka! Sigaw ni Alejandro. Namilipit sa sakit si Alejandro sa ginawa niyang pagsipa at iyon ang ginamit niyang pagkakataon para lang makatakas sa bahay nito. Dahil nga sa medyo malalim na ang gabi at kilala na rin naman siya ng mga gwardyang magbabantay sa labas, hindi na rin naman nagdesisyon pang mga ito na harangin siya, kaya naman nagpatuloy lang siya sa pagtakbo palayo. Nang makakuha ng tiyempo ay doon niya kaagad tinawagan si Jose Miguel
na agad naman siyang sinundo. Labis ang galit na nararamdaman ni Jose Miguel ang mga oras na yon, lalo na nang sandaling isinugod niya sa ospital si Tina nang mapansin niyang bubog sarado ang dalaga. Mabilis na kumalat ang balita, kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandaling makita nila sa news headline ang tungkol sa nangyari kay Tina. "Sinaktan mo si Katrina?" Sigaw ng tatay niya, dahilan upang galit na bumaling ng tingin si Alejandro rito. "Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa negosyo natin nang dahil dyan sa ginawa mo?" "Alam ko ang ginawa ko, Dad." "Alam mo?" Naghihisteryang sigaw ng kapatid niya na ito naman ang sumugod ng sapok sa ulo niya na ikinatiim niya na lang ng bagang. "Muntik ka nang pumatay ng tao, Alejandro. Inuulit mo na naman kung anong ginawa mo na. Pwede ba huwag ka nang makisawsaw?" Singhal niya sa kapatid niya na ikinamilog ng mga mata nito sa gulat. "Palagi ka na lang sumasawsaw eh. Wala ka nang ibang ginawa kung hindi ang sumawsaw sa lahat ng mga ginagawa ko." "Talagang sasawsaw ako dahil ikaw tong nasa mali, Alejandro. Pati anak ko nadadamay sa mga kagaguhan mo." Sigaw nito sa kanya na ikinapikit niya na lang ng mariin. "Ano ng plano mo niyan? Sirang-sira ng pangalan ng pamilya natin. May nag-aagaw buhay sa ospital. Pagkatapos ang anak ko, he's nowhere to find. Wala ka ng ibang dinala sa pamilyang to kung hindi ang sakit ng ulo." "Tama ang kapatid mo, Alejandro." Sabat ng nanay niya, dahilan upang seryoso siyang bumaling ng tingin dito. "Gusto kong ayusin mo ang lahat, anak." Anito bago ngumiti sa kanya. Nang sandaling makaalis sa lugar na yon, walang ibang nagawa si Alejandro kung hindi ang mabubugnot na tinapon at binasag lahat ng vase na nakita niya sa gilid ng poolside. Nang mahimasmasan ay tsaka lang siya tumigil at nangako sa sarili niya. "Gusto niya ba talaga ng gulo, ha?" Aniya bago ngumiti nang nakakaloko habang masamang nakatitig sa kawalan. "Ibibigay ko sa iyo ang gulong hinahanap niya. Isinusumpa ko yan. Jose Miguel, isinusumpa ko." Nang sandaling gumising si Tina ay hindi na rin naman siya nagtaka pa na mapagtanto niyang nasa ospital na siya ngayon. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang katawan niya nang dahil sa pambubugbog ni Alejandro. Kaya naman nang makita niya si Jose Miguel sa gilid niya at walang ibang ginawa kung hindi ang yumuko, doon lang siya nagkaroon ng pagkakataong kuhain ng atensyon nito. "Gising ka na, Tina. Ang anak ko." Mahina niyang sambit bago gumuhit ang luha sa mga mata niya. "Kamusta ang anak ko, Jose Miguel? Nawala na ba sa akin ang anak ko?" "Huwag kang mag-alala dahil sabi ng doktor, ligtas ng anak natin." Sagot ni Jose Miguel sa kanya bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga. "Gusto ko magpagaling ka, Tina. Sa oras na makarecover ka, hindi na ako magdadalawang isipan na itanan ka." Pero paano ang tito mo?" "Cancelled ng kasal ninyong dalawa." Aniya bago siya bumuntong hininga at umiling na lang sa dalaga. Kalat na sa buong social media ang ginawa niya. Nagkaroon din siya ng conference meeting kanina kasama ang buong media. Binabaliktad niya tayo. "Ano ibig mong sabihin, Jose Miguel?" "Hindi ko alam." Mahina niyang sabit na para bang hirap na hirap magpaliwanag sa dalaga. "Tsaka na lang natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na to. Sa ngayon na magpagaling ka na muna." Habang abala si Tina sa pagpapagaling, si Jose Miguel ang umasikaso sa kanya sa recovery niya. Sa kabilang banda, wala namang nagawa si Alejandro kung hindi ang kumilos. Wala na siyang pakialam sa kung sinong masasagasaan niya sa gagawin niya. Ang tanging gusto niya na lang ng mga oras na yon ay ang maisalba ang sarili niya at nang sa ganon ay malinis din ang pangalan niyang tila ba nagkaroon ng lamat simula nang pumutok ang balita tungkol sa nangyari kay Tina sa ospital. "Ang galing mo rin, ano?" Singhal ang kapatid niya nang muli naman siya nitong sinugod sa rest house na pagmamay-ari niya. "Para lang maisalba mo ang sarili mo, magagawa mong ilagay sa alanganin ng pamangkin mo. Wala kang pakialam, Chas. At huwag kang maging bias sa aming dalawa ng anak mo." Singal niya sa kapatid na hindi naman ito makapaniwalang inismeran. "Hindi porket anak mong gagong yan, pwede mo na siyang konsintihin at lahat ng kamalian niya." Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawang kapatid niya kung hindi ang ngumisi. Base sa reaksyon nito, para bang may naaalala ito sa sinabi niya ngayon. "Kung alam ko lang talaga na magiging ganyan ang ugali mo. Sana pala, pinagsabihin ko ng anak ko nung una pa lang." Saad nito na ikinakunot ang noo. "Kung alam mo lang, Alejandro, sobrang taas ng tingin sa'yo ng anak ko. Kahit na ilang beses ko siyang hilahin palayo sa'yo, paulit-ulit lang siyang lumalapit.
Alam mo ba kung anong ginagawa ng mga kaibigan mo dyan sa anak ko? Alam mo ba? Hindi. Seryosong sagot niya na ikinahinga na lang nito ng malalim. At wala akong pakialam. Gagawin kong lahat na makakaya ko para lang mabulok sa kulungan yung anak mo. Try then. Tingnan lang natin kung sinong babalik at magmamakaawa sa huli. Sa oras na malaman mo lahat ng isinakripisyo ng anak ko para lang mailigtas ka. Sagot nito sa kanya na ikinakunat ng noon niya. Kausapin mo si Emmanuel na matauhan ka. Siyang nakakaalam sa lahat ng sikretong pilit na tinatago ng anak ko nun. Dagdag pa nito, bago siya nito inismera na tuluyang iniwan sa lugar na yon. Wala namang iba nagawa si Alejandro kung hindi ang balikan lahat ng masasayang alaala niya kay Jose Miguel noong mapag-isa na siya ng mga oras na yon. Hindi niya may pagkakailang sobrang lapit nila sa isa't isa noon pa man. Dahil nga sa 3 taon ng agwat ng edad nila sa isa't isa, tila ba naging sandigan nila ang bawat isa sa tuwing may problema sila. Para silang magkaibigan na hindi kailanman kayang paghiwalayin ng kung sino man, tulad ng sinasabi ng kapatid niya kanina. Nagbago lang lahat simula nang pumutok ang issue niya tungkol sa paggamit ng bawal na gamot noon. Halos itakwil siya ng mga magulang niya nang malaman ng mga ito na gumagamit siya ng bawal na gamot kasamang mga kaibigan niya. Hindi sang-ayon si Jose Miguel sa paggamit niya noon at bago pa man siya madamay sa masamang gawain na ginagawa ni Alejandro, hindi na siya nagdalawang isipan na umiwas sa paborito niyang tito. Hindi maitanggi ni Alejandro na nakakaramdam siya ng dismaya sa pag-iwas nito sa kanya, ngunit naiintindihan niya naman ang pamangkin niya. Kahit sino naman ay iiwasan siya kung nasa mali siya, hindi ba? Muntik na siyang itakwil ng mga magulang niya noon nang malaman ng mga itong tungkol sa paggamit niya ng iligal na droga. Wala namang iba nakakaalam ng tungkol sa bagay na yon, maliban kay Jose Miguel at sa mga kaibigan niya. Kaya naman natitiyak niyang alinman sa dalawang may pakanasan nangyaring issue na yon. Imposible na mga kaibigan niyang magbubulgar sa masama niyang gawain dahil natitiyak niyang madadamay silang lahat kung gagawin nila iyon. Hindi naman sang-ayon si Jose Miguel sa paggamit niya ng droga, kaya naman wala siyang ibang naisip na kagalitan kung hindi ang pamangkin niya. Hindi niya na rin nagawa pang kumprontahin ang pamangkin niya noon dahil nga sa agad itong dumiretso sa ibang bansa. Nang sandaling maaksidente ito, kaya naman nang bumalik ito, galit na ang nauna niyang sinalubong. Bakit nga kaya hindi mo lang pumasok sa isip niya na hayaan ang pamangkin niya magpaliwanag? Sa bagay, mukhang wala naman sa loob ni Jose Miguel ng mga planahong yon ang magpaliwanag sa kanya. Kaya naman hindi niya na rin ninais na marinig ang eksplanasyon nito sa kanya. Tulad ng pinangako niya sa sarili niya, tinanggal niya lahat ng access ni Jose Miguel sa negosyo nila. Pinagmukha niyang inahas ang pamangkin niya ang nobya niya sa publiko at patong-patong na kaso tungkol sa pera at pagnanakaw ang isinampa niya kay Jose Miguel. Maging mga bank account na hawak nito ay agad niyang pinaputol kaya naman wala nang iba nagawa si Jose Miguel kung hindi ang tanggapin ang desisyon ng tiyuhin niya. Wala na rin namang nagawa mga lolo't lola niya, maging ang nanay niya sa desisyon ni Alejandro. Maliban kasi sa siyang may pinakamataas na posisyon sa kumpanya nila, siya rin ang magmamana ng lahat kaya naman wala na silang nagawa pa na magdesisyon nito laban kay Jose Miguel. Naniniwala rin kasi ang mga ito na magkakaayos din ang dalawa. Hindi man ngayon, pero kailan? Jose Miguel Severino? Sir, iimbitahan po sana namin kayo sa presinto. Saad ng pulis sa sumalubong sa kanya. Walang ibang nagawa si Jose Miguel kung hindi ang mapabaling kay Tina na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang matigilan sa narinig. Kagagaling lang nila noon sa department store upang bumili ng mga baby supplies kaya naman hindi nila tuloy alam kung anong gagawin nila ng mga oras na yon. Jose Miguel, ayos lang, sagot ni Jose Miguel sa kanya. Bago niya marahang tinanggal ang kamay ni Tina sa braso niya, bago niya nilingon ang dalaga. Kung sakali mang hindi ako makalabas ngayong araw, pwede bang bisitahin mo na lang ako sa kulungan? Miguel, no. Pakiusap ni Tina sa kanya na malungkot niya na lang nanginitian. Si Alejandro bang nasa likod nito? Hindi pa ba siya titigil? Ni hindi ka na nga nakakapagtrabaho. Nawala na sa iyo ang lahat. Sirang-sira ng pangalan mo sa ka-business deals ng pamilya niyo. Hindi pa rin ba siya titigil? Nagsimula siyang umiyak sa harapan ni Jose Miguel. Kaya naman walang ibang nagawang binata kung hindi ang malungkot na lang na natawa. Bago niya hinalikan ng noon ng dalaga ngayon, ay walang ibang nagawa kung hindi ang lumuha sa harapan niya. Babalik din ako, Tina. Pangako. Babalik ako. Pangako nito sa kanya na pinanghawakan niya naman. Dahil nga sa patong-patong ang kasong isinampa sa kanya ni Alejandro, hindi na rin niya nagawa pang lumabas ang kulungan ng araw na yon.
at sa mga sumunod pang linggo. Maging si Tina ay nakaramdam na rin ng lungkot dahil buntis na nga siya. Nasa kulungan pang ama ng dinadala niya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba magkakasakit siya sa patong-patong na problemang kinakaharap niya. Mabuti na lang at naroroon sina Emily, Anna at Abigail upang suportahan siya kahit na aminin niya man o sa hindi ay hindi pa sapat ang suporta ng mga ito sa kanya. Para mapagtibay ang kasong isasampa niya at nang sa ganon ay tuluyan na ring makulong ng panghabang buhay ang pamangkin niya sa kulungan, agad na siyang naghanap ng karagdagang ebidensya na magpapatibay sa lahat ng claims niya para rito. Habang abala siya sa paghahanap ng mga dokumento, agad na nangunot ang noon niya nang mapansin niya ang isang folder na nakatago sa pinakagilid ng mesa niya. May pangalan nito ni Jose Miguel at nakasaad din roon ang petsa kung kailan pumutok ang issue niya noon sa droga. Sa pagbabaka sakaling may makukuha siyang impormasyon doon, hindi na siya nagdalawang isipan na buklatin at pagmasdan ng mga dokumentong naroroon. Agad lang na namilog ang mata niya nang makita niya ang mga larawang naroroon. Ang folder na yon ay naglalaman ng mga larawan at dokumentong may kinalaman kay Jose Miguel. Naroon din ang medical records ng pamangkin niya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kuryoso. May dokumento rin siyang nakita roon na nagpapatunay na hindi sa isang car accident nakuha ni Jose Miguel ang lahat ng galos niya na yon. Kung bakit serious physical injuries ang nakasulat roon ay hindi niya alam. Marahan niya ring binuksan ang records tungkol sa kaso na naroon at halos mamilog ang mga mata niya na makita ang pangalan niyo ng mga kaibigan niya. Nakasaad doon lahat ng statements ni Jose Miguel laban sa mga kaibigan niya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kuryoso. Marahil nga ay tama ang kapatid niya. Upang maliwanagan sa lahat ng mga records na nakita niya, hindi na siya nagdalawang isipan na magtungo sa kaisa-isang taong natitiyak niya makakatulong sa kanya ng mga oras na yon. Tama lahat ng naririyan, sagot ni Emmanuel sa kanya bago ito seryosong humalukip-kip at sumandal sa kinauupuan niya. Hindi ko alam kung bakit bigla na namang nabuklat ang tungkol sa kaso na yan. Ang buong akala ko ngayon na ipaliwanag na sa'yo ni Jose Miguel ang lahat. Hindi pa pala. Aniya bago umismid sa kanya na hindi niya namang kinibo. Umaga noon nang tinambangan kami ng mga kaibigan mo sa likod ng campus. Binablackmail nilang pamangkin mo. At maging ako, na kung hindi kami magbibigay ng pera sa kanila, sasabihin nila sa mga magulang mo na gumagamit ka ng droga. Kilala mo kami, Alejandro. Kahit na nasa mali ka, mananatili lang na tikom ang bibig namin para sa ikaliligtas mo. Lalong-lalo na si Jose Miguel. Akalain mo, alam niya na pala na gumagamit ka ng droga, nilihim niya pa sa mga magulang mo. If I were him, matagal ka nang nakakulong eh. Walang iba nagawa si Alejandro kung hindi ang kunot noong nagbaba ng tingin habang pinoproseso lahat ng sinasabi ni Emmanuel ngayon sa harapan niya. Isa si Jose Miguel sa mga nakiusap sa akin noon para lang mailihim yung sekreto mo. Kaya nung malaman ko mula sa'yo na sinisisi mo si Jose Miguel sa kung bakit pumutok ang issue tungkol sa'yo na gumagamit ka ng droga, nagulat ako. Nagulat ako dahil yung pamangkin mo ang sinisisi mo sa kasalanang hindi niya namang ginawa. Inosenteng kaibigan ko, Alejandro. Hindi ko sinasabi sa'yo to dahil lang sa kaibigan ko si Jose Miguel. Sinasabi ko sa'yo to nung maliwanagan ka. Mahaba niyang sabit bago mumali ng tingin sa kanya. Iyang mga kaibigan mong dahilan sa kung bakit nalaman ng mga magulang mong tungkol sa dirty little secrets mo. Iyang mga kaibigan mo ang nasa likod sa aksidente ni Jose Miguel noon. Iyang mga kaibigan mo ang utak sa muntikan ng pagkamatay ng kaibigan ko. Sinubukan kong umamin sa'yo noon nang malaman kong sinisisi mo si Jose Miguel. Pero alam mo ba kung bakit hindi ko ginawa, Alejandro? Dahil nakiusap sa akin ng kaibigan ko. Bumuntong hininga naman si Emmanuel sa upuan niya bago muling seryosong bumaling ng tingin sa kanya. Iniidolo ka ni Jose Miguel noon pa man. Ginawa niyang lahat ng makakaya niya para lang maitago yung lihim mo. Ginawa niyang lahat para lang maprotektahan ka. Pagkatapos ay ganito lang igaganti mo sa kanya ngayon? Ang panghabang buhay na makulong? Hindi ko alam lahat, Eman. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ngayong nalaman mo ng tungkol doon, sana magbago pa ang isip mo sa pagsasampa ng kaso, Alejandro. Anito bago bumuntong hininga. Alam kong mahal na mahal ka ni Jose Miguel. Iniidolo ka niya noon pa man. At kaya niyang gawin ang lahat para sa ikabubuti mo. Maawa ka naman sa kanya, Alejandro. At ako nang nakikiusap sa'yo. Magkakaroon na siya ng pamilya. Buntis si Tina. Paano siya kung wala si Jose Miguel? Sige nga. Wala siyang kibo, kaya naman nagpatuloy lang si Emmanuel sa pagsasalita sa harapan niya.
Sana hindi pa ito ang huli para sa inyong dalawa ng pamangkin mo, Alejandro. Nang dahil sa detalyadong kwento ni Emmanuel sa kanya, hindi kalaunan ay tuluyan niya na ring inurong ang kaso. Nang sandaling makalabas ang kulungan si Jose Miguel, hindi na rin naman siya nagdalawang isipan na lumipad sa ibang bansa kasama si Tina. Ayaw niyang manganak sa ganoong klase ng sitwasyon si Tina. Hanggat maaari, ay gusto niyang maibigay sa mag-ina niya lahat ng mga bagay na hindi niya naibigay rito noon. Kaya naman ngayong nasa kabuanan na si Tina, hindi na siya nagdalawang isipan na ibigay sa dalaga ang lahat. Abala silang dalawa sa pagluluto ng para sa umagahan nila ng oras na yon, nang sandaling makarinig sila ng katok mula sa labas ang pintuan ng bahay nila. Nakangiti si Tina nang pinagbuksan niya ng pintuan ng kumatok, at halos mawalang ngiti sa labi niya nang makita niyang si Alejandro ayon. Alejandro? Kamusta ka na? Mahinang tanong ni Alejandro bago niya ipinakita ang mga prutas na dala niya. May dala akong prutas at pasalubong. Sino yan, love? Boses ni Jose Miguel. Natigilan sa paglapit si Jose Miguel nang makita niyang tiyuhin niya na ngayon ay walang iba nagawa kung hindi ang panis na ngumiti sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lumapit sa pintuan, kahit nagdadalawang isip pa siya sa pagtanggap sa tito niya. May ilang buwan nang nakalilipas simula nang huli niya itong makita, kaya naman hindi niya naiwasang magulat nang makita ulit ito ngayon. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang namang bumisita, sagot ni Alejandro sa kanya, dahilan upang bahagya pa silang magkatinginan ni Tina. Okay lang naman kung hindi niyo ako tatanggapin, naiintindihan ko naman. Pasok ka. Nahiya sambit ni Tina bago niya niluwagan ng pinto para sa kanya na panis niyang ikinangiti. Nasa hapag na sila noon at naghahanda na ng pagkain ng almusal ang nagdesisyon si Alejandro na buksan ang tungkol sa bagay na ipinunta niya rito. Sinadya niya pong magtungo sa ibang bansa para lang makausap ang masinsina ng pamangkin at asawa nitong may kalahating taon niya na rin hindi nakakausap. Masaya akong makitang magkasundo kayong dalawa at mukhang nagmamahalan. Saad niya na ikinapula ng mukha ng dalawa. Nagpunta nga pala ako rito para humingi ng paumanhin sa lahat ng nangyari. Bumaling siya kay Jose Miguel na ngayon ay wala nang ibang nagawa kung hindi ang bumaling ng tingin sa kanya. Alam kong huli na ang lahat para sa kapatawaran mo at naiintindihan din kita kung hindi mo ako mapapatawad sa ngayon. Nagkamali ako noon dahil hindi mo lang kita hinayaang magpaliwanag. Nagkamali ako dahil hinusgahan kita agad. Nagalit ako sa iyo nang hindi ko man lang inaalam ang paliwanag mo. Matagal lang wala sa akin ng lahat ng yon, tito. At napatawad na rin kita noon pa man. Sagot ni Jose Miguel sa kanya bago siyang ngumiti kay Alejandro na ikinagilid naman ang mga luha nito. Kahit na hindi ka humingi ng tawad ngayon, papatawarin pa rin naman kita. Alam mo ba kung bakit? Dahil iniidolo kita. Mahal na mahal kita, tito. Mula noon hanggang ngayon. Ikaw pa rin yung Alejandro ang tinitingala ako noon. You're my favorite, tito. And alam kong alam mo yan. Nang dahil sa narinig ay bagyang natawa at napailing na lang si Alejandro. Hindi kalauna na hindi niya na rin napigilang mapaiyak sa narinig, kaya naman walang ibang nagawa ang dalawa kung hindi ang tumayo at yumakap sa kanya upang aruin siya sa pag-iyak. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na rin siyang umalis, kaya naman nang sandaling maiwan ang dalawa, hindi na rin naman nagawa pang pigilan ni Tina ang bumaling ng tingin sa asawa niya. Ang buong akala ko talaga hindi mo na siya mapapatawad sa lahat ng ginawa niya. Saad ni Tina dahilan upang lumingon si Jose Miguel sa kanya. Kung mahal at importante sa yung isang tao, kahit na ilang beses pa siyang magkamali, papatawarin mo pa rin siya kahit na anong mangyari. Sagot niya bago yumakap kay Tina na ikinangiti naman ito. Alejandro is my uncle. Hindi lang siya basta lang relative. He's my best friend and best buddy. At hindi kailanman magbabago yan, kahit na ilang beses pa man kaming mag-away. Baka talaga, Miguel. Bilib na bilib talaga ako sa'yo. Ngumiti si Jose Miguel sa kanya na ginantihan niya. Kaya nga mahal na mahal mo ako, diba? Biro niya na sa halip na sagutin ay tinawanan na lamang ni Tina. Kung mahal mo ang isang tao kahit na ilang beses siyang magkamali sa'yo at kahit na gaano pang kalalim ang sugat na dinulot nila sa'yo, papatawarin mo pa rin sila kahit na anong mangyari. Forgiveness, on the other hand, is an essential component of love. In any relationship, conflicts, misunderstandings, and mistakes are inevitable. At kahit na gaano pang kalalim ang sugat na dinulot nila sa'yo,
magagawa mo pa rin silang mapatawad dahil ganong kalalim ang pagmamahal mo sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!